Okay, so start tayo. Okay, first light tayo, first light. Okay. Go, go, go. Okay, so what is my life purpose? Yan. Ang tanong para sa akin, no, what is my life purpose? Pero anuhin ko na rin. Ibabato ko sa inyo, what is your life purpose? Ayan. Ang pangit naman, bakit yung question niya, what is my life purpose, no? Ayan. So, what is your life purpose? Ano ba yung purpose nyo sa buhay? Okay? Kung ikaw ay ina, kung ikaw ay ama, ano purpose mo kaya? Bakit ka nagkaasawa? Bakit ka nagkaanak? Di ba? Bakit ka kaya maganda? Bakit ka kaya sexy? Ano purpose mo? Bakit may skilled ka? Okay? Na pagiging makapal lang mukha. Bakit may skilled ka na magaling kang makisama? Bakit ano kaya yung purpose mo, no? Ayan. Kailangan masagot yun, ha? Kailangan masagot natin mo sa sarili mo yun, eh. Bakit parang extraordinary ka kung i-compare ka sa ibang tao? Okay? O, para na lang ma-appreciate nyo yung negosyo natin. Bakit ikaw ang nakakita, hindi yung kapitbahay mo, hindi yung friend mo, hindi yung tita mo, hindi yung classmate mo? Ano kaya yung purpose, no? Doon mo lang ma-appreciate ang isang bagay kasi once na dinidifferentiate mo yung mga bagay na meron ka. Okay? Kasi sabi nga po, kailangan kung gusto mo na maging successful sa buhay, you always be grateful sa mga bagay na meron ka. Yung pagkakaroon po ng opportunity na alam mo sa sarili mo na hindi lahat nabigyan is an opportunity para sa atin. Okay? So, be grateful. So, pwede nyo i-type, thank you so much, Lord. Okay? Kasi bakit? Ngayon ko lang na-realize, o nga, no? Ilang milyon na ba ang Pilipino? Parang 120 or 130 million, no? Pero isipin mo, no? Ilan lang ang na-invite sa one of the. Yung ibang hindi invite na, pinakita ng opportunity, hindi pa grinab, eh. Some of them, kaya huwag kayong magsasama ang loob kung yung kinakausap ninyo ay hindi sumasali. Hindi okay lang 'yon kasi unang-una, magkakaiba talaga yung design ni Lord, okay? Yan, darating ang tamang tao para sa ating lahat. Okay? Ayan, thank you so much, Lord, sabi. Okay, so ang ganda itong slide na to. I am so very very dito, no. Yung topic natin, no, by the way, yung discussion, no, yung mga lalalim to, eh. Habang tumatagal, lalalim to, no. So ito po yung main purpose ng ating discussion, no. Just about building confidence is facing your future with fearless confidence. Gusto ko kasi after nitong training na to, wala nang lingunan. Tuloy-tuloy na tayo hanggang dulo, hanggang hindi mo nakukuha yung main goal mo na maging successful at makatulong sa kapwa mo, eh talagang walang lingon-lingon. So parang something na parang gagawin nating robot or parang alam niyo yung kabayo, no, na meron siyang tapa-oo. Okay? So parang ang pinakikiramdaman niya lang is yung ano niya, yung anong tawag ba doon, yung yung driver, rider. Di ba tawag doon? Hindi naman kusinero. Hinete, no? Kutsero. Yung hinete, no? Yun ang pinakikiramdaman niya. O parang yung hinete, yun yung konsensya mo, yun yung pangarap mo, no? Na sinasabi sa iyo, "Uy, gumising ka na, mayroon kayong schedule, mag-prepare ka na ng talk mo." 'Di ba? Parang something like that, no? So, doon ka lang nakapokus sa pangarap mo, no? Pinakikiramdaman mo lagi yung may bumubulong sa iyo na kaya mo 'yan, 'di ba? Don't give up, 'di ba? Tuloy lang, okay? You be patient. Yan mga ganung no? Ayun. So, ito makakatulong 'to, eh. Kasi nakita, alam niyo po, no? Ito experience lang, no? Itong training na 'to, we will na-discuss sa amin 'to way back mga 2009, 2010. Mga aral mga 2 or 3, 4 years na kami sa ganitong industriya, no? So, nakita ko 'to, narinig ko 'to. Sabi ko, grabe, no? Pag talagang naisa puso mo ito mismong training na to, talagang grabe po. Makikita mo na you are so blessed. Mamaya po ma-appreciate nyo yan. Okay? Sige, sabi po rito, no? Ito, ang ganda nito. Sabi rito, no, the greatest mystery in life is that your destiny was chosen by God. Grabe, no? But its fulfillment is decided by you. So, alam naman natin na si Lord ang may gawa ng lahat ng bagay, including us, no? Kasama tayo doon, syempre. Kaya lang tingnan nyo po, no? Sabi rito sa slide na to, no? So, the greatest mystery in life is that your destiny, ano ba yung destiny? Yung future mo, eh. Tama po. Was chosen by God. So, si Lord ang pumili ng future natin. But, its fulfillment is decided by you. But, yung magfu-fulfilled, tama? Yung magfu-fulfilled ng future na dinesign ng Panginoon para sa atin, tayo. tayo. Palagay po ninyo, anak ka ni Lord. May magulang ba na alam niyo 'yon, may magulang ba na magdi-design sa anak niya ng masirabling buhay? Wala naman marahil.
So, ibig sabihin, nakakasigurado tayo na maganda ang plano ng Diyos sa atin. Tama po. Pero, ang ganda rin nung ano, no? Fair talaga si Lord, no? Ang ganda nung kanyang, ano, no? Nung kanyang design, no? But its fulfillment is decided by you. Oh, by the way, sige, kwenta, ano, sample lang ako ng konti. Sample lang kayo ng konti, no? Kapag may nagagandahan kayong slide, message lang kayo, ano lang kayo, something na, kung ano yung naiintindihan nyo, i-message nyo para ano tayo, no? Ganito, no? Pero alam nyo po, no, some of parents, no, some of parents, especially kasama na kami doon, no. Ano ba yung ano, pag nagkaanak tayo? Okay, bata pa lang, mga sanggol pa lang, parang nag-iisip na tayo ng mga bagay na magaganda dun sa anak natin eh. Alam niyo po kung naalaala niyo yung mga nauso to eh, ng mga 80s, 90s, yung mga insurance about education, may mga free need, actually may cup nga eh, nag-invest nga kami mag-asawa dyan sa cup na yan eh. Ang purpose nun, parang bata pa lang, sanggol pa lang, kukunan mo siya nung ano na yon, kukunan mo ng insurance na yon, no? Uhulugan mo yon. Then meron yung time na pag na-fulfill mo na yung ano, na-fulfill mo na yung hulog na yon, yung agency na yon, yun yung magpapaaral sa anak mo. Any school na gusto niya, any course na gusto niya, bala na sila. So ang mga magulang nun kumukuha bata pa lang. Ang main purpose ng magulang kaya sila kumukuha nun para makasigurado na at the end of the day, pagdating ng araw na mangangarap yung mga anak nila, gusto nila, kursong gusto nila, school na gusto nila, makakapasok. Kasi yun yung main ano eh, yun yung main purpose ng magulang, mabigyan ng magandang buhay yung magulang. So parang napansin po ninyo, yung magulang ang ganda ng purpose, no? Ang ganda ng pangarap niya dun sa anak niya. Tama po, edi kinunan ng insurance, okay, prefer na, nabayaran na. Ngayon ang tanong ganito, naka-prepare na yung magandang buhay para dun sa bata. Ang tanong, okay, nakakasigurado ba tayo na yung plano ng magulang na magandang buhay dun sa bata ay mangyayari? Oh, di ba? Nakukuha niyo po yung idea ko. What if yung bata nabarkada, di ba? Di ba? Alam ibig sabihin, no? Second year college, nagtana, nabuntis, nakabuntis, di ba? O anong nangyari? Ano po yung point ko? Kaya ang sabi nga, no, the greatest mystery in life is that your destiny was chosen by God. Ang ganda ng plano ng Diyos. But its fulfillment is decided by you. Kung gusto mo na yung purpose ng Lord sa'yo ay mangyari, ikaw ang magde-decide. Tama po? Hindi yung ibang tao. Hindi nga magulang mo eh. Hindi yung kapitbahay mo. Kaya ano ang point ko? Nakita mo yung magandang opportunity ng 1OT. Bakit ka maniniwala dun sa negatibong tao sa paligid mo na hindi totoo, hindi mo kaya, hindi kaya yaman? Anong kaugnayan nun? Tama po? So, ibig sabihin, that's the reason why some of our leaders na lang or distributor, okay, failed. Kasi bakit? Hindi niya nakita eh. Hindi niya nakita na ang ganda ng plano ng Diyos. Kaya pinakita sa kanya si 1OT. Nakuha niyo po? Kaya lang some of them, hindi rin nila alam na para makuha mo yung magandang plano ng Diyos sa'yo, ang magfulfill nun ikaw. Ikaw magdi-decide. Ilalaban mo, syempre naman, ilaban mo. Huwag yung konting struggle, na reject lang, di ba? Nalipasan lang ng gutom, di ba? Na Indian lang, di ba? 1 linggo lang, 2 linggo lang, 1 buwan lang na walang cheque, walang benta. Nagde-decide, ayoko, no. Dapat ipag-pray mo. May learning yun eh. Tama, kaya nga, alam niyo po ba yung alam niyo naman yung season na tinatawag, di ba? O season ng pagtatanim, season ng pag-ani. Tama po. So ibig sabihin, season yung buhay. Hindi pwedeng lahat ay maganda. Kaya nga may bagyo eh. Pero ang tanong, lumipas ba ang bagyo? Of course naman, 1 week, 2 weeks, sisikat na yung araw. Pag sikat ng araw, di ba? O it means to say, tuloy ang buhay. So yun po yung idea, no? Ito po yung ang ganda nitong slide na to eh. Okay? Sabi ni Ma'am Kutsero. Naisip ko mamali siya kusinero. Talaga si engineer. Tama si Ma'am Kutsero, yung kanina yung So okay, sige tuloy tayo. Ano sabi rito? God is the manufacturer and we are the product. Ang galing, no? God is the manufacturer. Naniniwala ba kayo doon? Na si Lord ang gumawa sa atin. So by the way eto po, I'm a Christian eh. Kasi ibig sabihin, ito magandang bagay na di-discuss naman to kapag medyo seryoso kasi pakikinig, no? Lahat tayo gawa ng Diyos. Yung magulang natin, ginamit lang ng Diyos para lumabas tayo. Pero talagang, kumbaga sabi nga
kung consider natin, ang magulang talaga natin si Lord. Tama, pero binigay yung responsibility ng biological parents sa magulang natin. Pero ang talagang nagbigay sa atin ng buhay si Lord. So God is the manufacturer. Like example, para halimbawa lang tayo. Ito ang pagandang halimbawa. Okay? Merong isang manufacturer. Tapos gagawa siya ng isang product. Okay? So yung may-ari, before na ilabas yung produkto, okay? Ano yung kanyang ikinukonsider? Kinukonsider niya na yung produkto na lalabas doon sa manufacturing niya is talagang talagang maganda. Kung pwedeng number one. So anong ginagawa niya? Nag-hire siya ng magagaling na ang trabaho is quality control. Ayan. When we say quality control, sila yung magdi-decide kung fit, kung maganda, 'di ba? Yung pagkakagawa dun sa produkto. Kasi may mga brand 'yan eh. Hindi yan pwedeng maglabas ng produkto na may defekto. Masisira kasi yung brand, yung company. Tama po. So ibig sabihin talagang dadaan sila sa quality control. Ngayon, si Lord ang may gawa sa atin. Palagay nyo lang, yung pagkakagawa sa atin ni Lord, meron kayang defekto o kumpleto? O 100% sabihin natin, success yung pagkakagawa sa atin 100%. Yung po yung kailangan makonsider. Kaya mabibuild ang confident mo kasi marirealize mo na oo nga no, hindi gumawa si Lord ng hindi gagawa si Lord ng isang produkto na may defekto. Kasi siyempre siya yung hindi naman pwedeng sabing masisisi pero masisira kasi yung brand eh. Nako niyo po. So God is the manufacturer and we are the product. So makakasigurado tayo na yung pagkakagawa sa atin 100% may capacity to become successful kasi yun din yung plano niya sa atin. Yun din yung future na ibinigay niya sa atin ang maging successful. At alam ko naman hindi ka naman papayag, no? Na ang pagkakagawa sa iyo may defekto. Ay ako, hindi lalo ako papayag. Tama po. So kaya ibig kong sabihin, kapatid, yung nangyayari sa buhay natin is designed by God kasi yun yung plano niya. Alam nyo yung makakita ka ng opportunity sa tamang oras. Kaya tingnan nyo po nakakakita ng opportunity na ganito. Di ba magkakaiba yung age? Merong 60, 70, 20, may mga agap. Di ba? Ako po, 33 years old. Bakit di ko nakita ng 21? Design ni Lord eh. Na doon ko talaga makikita yan sa edad ko na yon. Tama po, kasi kung nakita ko siya ng 21, ay siyempre, kag-graduate ko lang, na 5 years ako nagpakain sa pag-inyo at di ko man lang ako magpa-practice. So ibig sabihin, kung pinakita niya sa akin ng 21, ako, hindi ko talaga siya i-grab. So alam ni Lord yun. Yung timing na yun. Kaya nga yung right opportunity, dumarating yan sa tamang oras. Okay? Ayun po yung ibig sabihin doon. No? So marahil magkaroon kayong idea rito ha. So pakitype nga po kung talagang ikaw po ay 100% success ang pagkakagawa ni Lord. Ayan, i-type mo nga kung naniniwala ka na 100% yung pagkakagawa sa'yo, wala kang defekto. Alam ko, walang papayag dyan, ha? O pag may nag-type dyan, ako engineer, 90%. I believe ko. Okay, so, yung mga naniniwala, talaga mauna maging successful yun. Pero yung, alam nyo, yung mga palobat-lobat pa niya, yung ang baba ng self-esteem, tapos may mga inferiority na, kaunting bagay, alam nyo yun, huwag tanggalin nyo yun. Tanggalin nyo yun. Yung pagkakagawa sa'yo is enough para maging successful ka kasi yung pagkakagawa naka-design kung para ka saan. Okay, ganun lang yun. Okay? So sabi nga, your purpose day start on your birthday. So pagkapanganak mo, alam na ni Lord kung ano yung dulo ng buhay mo. Alam na niya alam na nga niya, yung ang pagpili ng magulang, siyang nagpili eh. Okay, kami nga ni Sir Dan, di ba? Kung papipiliin, gusto namin sa Amerikano kami eh. O bakit ginawa kami sa Pilipinas? Eh kung nandun kami sa Amerikano, di nasa one of the di English ang salita. Nagkanda hirap tayo magkaintindihan, di ba? Kaya yung pagkapanganak mo, alam na ni Lord. Sa plano niya yan. Hindi natin pwedeng anuhin yan. At na lang natin, be grateful kung nasaan tayo. Okay? Ayan. So kapi nga lang ako. So how to create your own future? Kasi siyempre kaya magde-decide eh. Ayan. How to create your own future. Never give up daw, no? Sabi rito, no? I'm possible, impossible is nothing. So, yun, break your fearness. Yan. Paano mo daw makikreate yung future mo na naka-design do sa plano ng Diyos? Ayan. So, ibibuild natin yung confident. Number 1. Okay, sabi rito, no? Your future is in the present. Okay. Your future is in the present. So, paano mo binavalue? Okay, yung opportunity na meron ka. Okay, yan yung future mo.
Okay? So everyday dapat nararamdaman mo 'yan, nararamdaman mo 'yan. Sana nararamdaman mo na yung future mo, no? So ayan, paano mo ini-evaluate, paano yung UC1OPTI para sa inyo nung dumating sa buhay natin, no? 'Di ba? So your future is in the future. Kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Kung ano yung nararamdaman mo ngayon, magiging successful ka ba? Naniniwala ka ba mayaman ka? Magkakakotse ka, magkakasavings ka? Kung ano yung pinaniniwalaan mo, ngayong oras na to, ngayong present moment na to, okay, yun yung future mo. Maniwala po kayo sa akin. Okay? Kung naka-attend kayo ng reveal, we are always talking about your yung ano no, yung reality, what thoughts become reality o iniisip mo, di ba? We discuss about yung malalim na ano no, malalim na about sa thoughts, sa words, di ba? Sa feelings, di ba? Kung ano yung nararamdaman mo, na yung sinasabi mo, di ba? Ano yung iniisip mo, yun yung magiging future mo. At kailan ka nag-isip, kailan ka naglabas ng emotion, di ba? Ngayon present situation mo. Okay? Yun po, your future is in the present. Okay? Kaya alam nyo po, grabe po ang pagkakadesign ng tao. Okay? Hindi tayo katulad ng hayop, no, ng animals na ang main goal lang is kumain lang, no? Ayan, tayo po iba. Kaya nating i-create yung sarili natin, okay, kung ano yung gusto nating future. Okay? Yun yung maganda sa atin, sa pagkakagawa sa atin. Okay? So your future is in the present. O ba't lumabas tong mansanas? Ano to? Type mo nga to. Ano to? Mansanas, no? Inom lang akong kape. Okay lang, training naman to, no? Hindi man tayo masyadong nagmamadali. Ayan, kung may nagme-message na, parang wala pa nagtatanong, okay lang. Mansanas, no? Labi lang sabi ko sa inyo kanina, lahat ng bagay may future. Lahat kasi ng bagay gawa ni Lord, eh. Sana maano ha, sana walang ano ha. O sa lahat tayo, ganun ang paniniwala na lahat ng bagay gawa ni Lord. O ito mansanas na to, gawa ni Lord to. So lahat ng gawa ni Lord may future. Lagi niyo tatandaan ha. Okay, kung kailan to sinilang itong si Mansanas na to, may future din yan, katulad ng tao. Yung tao pagkasilang, alam na ni Lord kung ano future. Tama po. Ngayon, ang sabi ko kanina, no? Okay? Your future is in the present. Tama po. At sabi ko sa inyo kanina, okay? Yung future natin nasa atin. Nasa loob natin. Ano ba yung nasa loob natin? Kung ano yung nasa puso natin, kung ano yung nasa isip natin, di ba? O, kasi yung pag sinabi mong nasa puso, yun yung emotion, di ba? Yun yung feelings mo. Okay, pag sinabi mong isip, di ba? Sa brain mo, sa mind mo, o yun yung isip, no? Kung ano yung nasa isip mo, so nasa loob mo. Nandun mismo sa pagkatao mo. Ayan, yung future mo. Parang ito, gusto ko lang i-discuss to kasi ang ganda nito. Yung mansana, simpleng prutas, pero may future to. Dinesign ni Lord ito na may future. Kasi lahat ng bagay may future eh. Nasaan ang future nito? Tingnan niyo ang ganda niya. Pag biniyak mo to, may buto, no? Alam niyo ba na yung nasa loob niya na yan, yung 2 piraso na yan na seeds, yan yung future niya. Yan yung future niya. So ngayon, kung ang future niya, yung nasa loob na yan, na buto, no? Yan yung pangarap mo eh, yan yung iniisip mo. Okay, ano yung future niyan? Di ba? So inilagay dun sa prutas yung future. Okay? So by the way, simple lang yan. Ito ang future ng mansanas, simple lang. Ang maging puno at mamunga. O, kita nyo ha? Napaka-simple ng pagkakagawa ng Diyos. Okay? So ibig sabihin, hindi mauubos ang mansanas. Kasi bakit? Yung future niya nandun mismo sa sarili niya. Kaya hindi po mauubos ang taong yayaman. Kasi bakit? Kung nagawa ng mga naunang yumaman, magagawa rin ng mga gusto pang yumaman. Tama po? Kaya lang sabi ko nga, grabe po, no? But its fulfillment is decided by you. Ikaw magdi-decide kung gusto mo na maging katulad nila. Pero naniniwala ako na kung ano meron sila, yan din ang meron ka ngayon, hindi mo lang marahil nagagamit. Parang kung ikaw yung mansanas, lahat tayo may buto. At yung buto na yan, pwedeng maging puno at pwedeng mamunga at makapag-produce ng napakaraming katulad natin na nangangarap din. Tama po? Kaya lang sometimes, yung buto, hindi naging puno, naging mahirap. Hindi anong nangyari? Dumami din yung mahirap. Parang galing nung ang galing nung interpretasyon dito. Tama, no? Yung buto, yun yung pangarap mo. Ikaw nakakakilala sa sarili mo, right? Nagpe-pray ka, tama? Nakakakita ka ng magandang kotse, no? Nakita mo yung sports car ni Coach Gab, ano yung naramdaman mo? Masaya ka ba? Nainggit ka ba? Positive, negative yung inggit mo. Tama? Yung negative, ano yun? Mahal-mahal naman yan. Di ba? Mahal kaya sa gasolina yan. Dalawa lang ang makakaupo dyan, ha? Tama? Nauna na yung mga yan, kaya may coach. Tama po? What if yung ano mo, yung ano mo, yung pagtanggap mo, yung acceptance mo doon sa kotse. Grabe si Lord, no?
Okay? So blessing kay Sir Gabs. At malamang, tama, ako na yung kasunod na magkaka-sports car kasi bakit anak din ako ni Lord eh. O di pa salamatan mo na may, na may sports car si Sir Gab kasi bakit pagdating ng, tama ka naman eh. Anak siya ni Lord, anak ka ni Lord, anong dahilan ba't hindi ibibigay sa'yo? O pares, ito maganda, ito maganda. Pares pa ng opportunity, pares pa ng source, pares pa ng ano, ng way, di ba? O pares pa ng ginagawa, talagang malaki ang chance. Kaya lang, ibay mo naman yung kulay. O kung magkaka-sports car kayo, ano ba gusto nyong kulay by the way? Sige nga, i-type mo nga yung kulay. Anong purple? Meron bang sports car na violet? Meron na marahil, pasadya, no? Ay, meron na ako nakita. Lamborghini na purple, no? Okay? Pero ako, I choose white ako, white. Okay? Yan. Parang gusto ko yung white. O red, sabi ni ni Mama Ako yan. Sabi ni natawa kay Ma'am Alicia. Yellow daw, yellow. Ay, katulad ni kay Sir Gab, no? Yellow. Nagustuhan niya marahil yung yellow. Okay, sabay na tuloy tayo. Okay, ano sabi rito? So God places the future of everything in itself. Ang ganda nitong sa slide na to. Nilagay na daw ni Lord yung future mo sa sarili. Everything na meron ka ngayon. Consider the family. Yan. Inspiration yan eh. Consider the friend. Yan. Consider the company, the resources. Kasama yan eh. The outline, the downline. Okay? Nilagay na sa'yo, binigay na sa'yo lahat para makumpleto yung plano niya sa magandang future para sa'yo. Ang kailangan mo na lang is i-appreciate. Kasi syempre, hindi naman ibibigay puro maganda eh. Tama. Kaya nga marahil sa family mo may negative, may positive. Di ba? Sa kaibigan mo may negative, may positive. Kasi kasama yun sa plano. Pwedeng mabait apply mo, pero mabait apply mo. Pero yung downline mo, pasaway. Mga ganon. Pero kasama siya kasi sabi nga, God places the future of everything in itself. So, ibig sabihin, nilagay na sa atin lahat ng kailangan natin. Kailangan na lang nating ma-appreciate, okay, kung ano yung purpose niya. Tama po. Kasi hindi lahat po, puro maganda ang ma-experience mo. Pero kay pangit yan, kay hindi yan, parehas yan kasama sa plano niya. Tama. O parang gagawa, 'di ba? Yung ginto nga, 'di ba? Para maging ginto, ilalagay sa apoy eh. O, 'di ba? Yung apoy para sa atin hard work 'yun eh, 'di ba? O kaya kaya may sacrifice. O ibig sabihin hindi talaga siya madali. Okay, pero nandun na tayo sa nandun na kumbaga andito na tayo sa kumbaga naka first step na tayo. Okay? Talagang itutuloy-tuloy na lang marahil, okay? I-enhance na lang, i-improve na lang yung mga sarili natin. Marahil yung future talagang lahat tayo payaman na. Okay? Okay nga, sige nga. Gamitin nga natin yung favorite verse ko sa Bible na sabi sa Mark 11 verse 24 eh. Okay? Whatever you ask for in prayer, believe that you have received. May letter D, no? It will be yours. Okay? So paki-type nga po, i-receive nga natin, mayaman na ako. O pag sinabing receive, tinanggap mo, di sabi mo, mayaman na ako. O kasi yun yung plano ng Diyos sa'yo. Yun yung future na dinesign sa'yo ni Lord. Mayaman na ako. O type mo, yung magta-type, yun yung maunang yumaman ha. Yung hindi magta-type, wala ho, magagawa. Di ba? Si Lord ang nagpa-type sa'yo eh. Okay? O hindi ka yayaman. Hindi ka masunurin eh. Okay. Ang ganda nito. Ba't nandito? Favorite verse ko sa Bible, andito, yung Jeremiah. Padaanan ko lang to ha, na favorite kasi. So, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you. Yan yung future mo. Okay? Na naka-entitle yan, na to harm you. Yung alam nyo yung struggle, alam nyo yung discouragement, walang plano si Lord na saktan ka. Marahil ang plano niya, tumibay ka. Yan. Lumalim yung foundation mo. Mayroon siyang i-develop sa'yo na kailangan mo sa future mo. Tama po. What we need to do is to reflect them and accept everything. Allow them to happen. Then looking for the reason bakit nangyari. Kasi may learning doon eh. The big problem is hindi na tayo pumupunta doon sa reflection wala na tayo doon eh. Kumbaga nandun na lang tayo sa we'll always react kasi kung ano yung sitwasyon. Pero hindi naman lahat ng reaction natin ay we considered na tama. Kasi sometimes we react depende kung ano sitwasyon. Ay paano kung ikaw yung positibong tao na kahit negative yung sitwasyon, positive pa rin yung reaction mo? Tama po. So, ibig sabihin, we considered na dapat, okay, bago tayo mag-react, okay, evaluate muna natin bakit nangyari. Kasi hanapin natin yung purpose ng negative, hanapin din natin yung purpose na positive. Tapos, doon na tayo sa positive. Yun ang allowed natin. Okay, para hindi na tayo magkagulo, no? O doon na tayo sa positive purpose.
Lahat ng bagay nangyayari na may magandang purpose eh. Tama po. Correct, correct, correct. Sabi ni Ma'am Rosel, iko to. Receive na, yayaman na. Mataw kayo ba, Ma'am? Congrats sa umataw ha. Pero gusto ko sana, ikaw yung nagpa-product eh. Kaya mo, Ma'am Rosel. Okay, so thank you. Si Ma'am Rosel, sabi, yayaman na daw. So, truth number 2. Ayan, sabi rito, no? Your future is not ahead of you, it's trapped within you. Nakuha niyo po, ha? Wala sa labas. Nasa sa loob mo, yung gusto mong maging ikaw. Okay? Ano yon? Yun yung iniisip mo, yun yung pangarap mo, yun yung nararamdaman mo. Okay? Your future is not ahead of you. Wala sa labas. Nasa loob mo. So, dapat hindi ka naaapektuhan ng environment mo. Tama? Dapat hindi ka affected. Dapat, kung ano yung nararamdaman mo sa loob mo, yun yung paniwalaan mo. So, pag na-build yung confidence mo, ano yung paniniwala mo sa sarili mo, no matter whatever it takes, yayaman ako. Dapat ganon. So, kahit nag-network ka, walang bumili, naulanan ka, nagkasakit ka, nag-invite ka, na-reject ka, okay lang, pinagtawanan ka, di ba? Hindi naniwala sa'yo, okay lang. Tama? Kasi yung future mo, nasa sarili mo. Okay? Basta't naniniwala ka, naniniwala po, ako po, maniwala po kayo. Kung ano pinaniniwala mo, yun talaga ang future at yun talaga ang mangyayari sa'yo. Sarap nung Keto Fit. Grabe po, yun po yung iniinom ko ngayon, yung Keto Fit. Ayan. So, inumin yung mga product natin, ha? Ang ganda ng mga product natin. Okay? So, you possess your future. When? Now. Yan. When? Now. Kasi, di ba, binanggit ko nga yung Mark 11 verse 24, di ba? Believe that you have received it. Kailan mo i-receive? Now. And it will be yours. Yan. So, kung ano yung ina-affirm mo, kung ano yung dinideclare mo, kung ano yung ang ganda ng principle na to. So, okay? We are a future. We prophesize. Yeah, ano na gusto natin? We are all prophet. So, we prophesize what is our what is our future. Yeah. Lahat daw tayo. Kasi yung mga propeta, yung mangyayari pa lang, alam na nila eh, tama? So, the same sa atin. Kung ano yung pinaniniwalaan mo ngayon, with the resources you have, maniwala po kayo. Mangyayari yan. So, ikaw ang para bang ikaw yung gagawa ng direction mo. Parang ikaw yung gagawa ng kung kami po sa alam niyo po kami, di ba engineer po ako. So, I have a partner, architect, syempre. Wala pa yung bahay, pero alam na namin itsura ng bahay. Bago pa namin umpisan ang construction, wala pang budget yung may-ari. Alam na namin kung ano ang mangyayari doon sa loob ng bahay, kung ano mangyayari doon sa bahay. Why? Because nasa isip na namin na-drawing na namin sa isip namin kung ano ang itsura nung gagawin namin. Dapat ganun din ang nararamdaman mo sa 1OT. Dapat nakikita mo na yung future mo 2 years, 5 years, 10 years from now, ano ang meron ka? Ano ang itsura ng bahay na tinitirahan mo? Ano ang kotseng dinadrive mo? Saan ka na mamasyal? Ano ang kinakain mo? Anong suot mong damit? Anong relo mo? Anong sapatos mo? Ano ang meron ka after 5 years, 10 years? Dapat nararamdaman mo na ngayon yan. So you possess your future when? Now. Nakuha niyo po? Kaya alam niyo po, no? Magkakaroon tayo ng differentiation doon sa attitude na meron tayo eh. Pero alam niyo po, no? Sabi ko nga lagi, always naman, di man ako nagkulang as a trainer, no? I always say, no? I always say na success is all about improvement. Yan. Nata-result na. Okay, so sa mga first time narinig, no? Some of you, no, first time of course, hindi pa nakapag-reveal, hindi pa naka-attend ng blast, no? Yung mga ina-offer nating training, no? Okay? Some of you, ang success is all about kotse, bahay, di ba? Achievement, savings. Actually, hindi yan ang success. Yan po ay resulta. Resulta yan. Result. Hindi yan ang success. So, ang basic definition po ng success is improvement. Pagbabago sa sarili mo. Papunta sa pagkakaroon ng resulta. So, by the way, kung ano yung i-improve mo, by the way. So, dapat alam mo kung ano po yung success. Ang success kasi, dalawang klase po ang bumubuo sa success. 85% ng success mo, ang contributor, take note the word, contributor ng success mo, attitude. 85%. Attitude. 15% is skilled, galing, natutunan, through training. Nakukuha niyo po? Parang ganito. O sige. O skilled sa 1OT. Magaling magsalita.
magaling mag-marketing, magaling mag-product, magaling mag-invite, magaling mag-prospect, magaling mag-flyers, magaling mag-coach, magaling mag-training. Skilled yun. Tama? Yan naman yung attitude. O yun yung commitment. Yan. Belief. Di ba? Attitude. Di ba? O yung mga ganon. Hard work. Patient. Di ba? Resilience. Ibig sabihin, magaling ka nga, wala ka namang commitment. Umulan lang ng konti, hindi ka nalalabas ng bahay. Di ba? Wala ka namang tiyaga. O, asan yung nasaan yung success? Wala, kaya 85% is all about attitude. You possess your future when now, it's all about attitude. Ano ngayon yung ugali mo? Tama po. Ikaw ba'y positibo o negatibo? Kasi kung negatibo ka, hindi mo kayang maramdaman to, sabi ko. Hindi mo kayang isipin na dinadrive mo na yung kotse mo eh. Hindi mo kayang isipin ngayon na yung bahay na pangarap mo nasa sayo na. Hindi mo kaya yan kung negatibo kang tao. Kasi sasabihin mo, magiging masaya lang ako kapag nasa akin yung kotse. Magiging masaya lang ako pag mayaman na ako. Magiging masaya lang ako pag nagta-travel na ako. Magiging masaya lang ako pag pag malaki na savings ko. Ang problema, you defy the law of life, the laws of life, the principles of success. Tama po. Kasi sabi nga happiness is the key to success. Tama? Kaya lang kung ang prinsipyo, magiging masaya ka lang kapag meron ka na mga bagay na gusto mo, paano mo makukuha? Happiness nga is the key to success. Ang importante, maging masaya ka na muna bago mo makuha yung gusto mo. O kaya, kapatid, isipin mo lang ngayon, kumikit ka, isipin mo nagdadrive ka ng kotse, ano feelings mo? Di ba ang saya mo? Kahit nasa isip lang. Di ba? Ibig sabihin, kailangan ma-practice mo yan. Okay? Tinuturo yan sa visualization. Importante ang visualization. Okay? So, kailangan visualize mo kung ano yung future mo kasi what we need to do is we need to possess yung future natin kailan ngayon. Yan. Yan ang sabi sa principles, no? Sige, slide tayo. Ayan. So, imagine ko na coach future ko. Sabi ni tama kayo. I-imagine mo na kung ano yung future na gusto mo. Kasi yun ang mag-i-inspired sa'yo eh. Hindi mo kailangan ng inspirasyon sa ibang tao. Ikaw mismo ang inspirasyon. Pa-inspirasyon mo, pangarap mo eh. Okay? So, live in the now. Mabuhay ka ngayon at present situation. Kaya lang sana mabuhay ka na punong-puno ng pangarap. Pangarap na nasa sayo na yung lahat ng gusto mo. Para at the end of the day, inspired, motivated, masaya, di ba? Okay, yun yung mga nararamdaman natin. The future is now. Kung ano yung nararamdaman mo ngayon, yun yung mangyayari bukas, makalawa, next week, next month, next year, 2 years, 3 years, 5 years, kung ano yung nararamdaman mo ngayon. So kung magiging masaya ka lang sa loob ng isang araw, okay, the rest ng buhay mo magiging masaya ka. At para maging masaya sa tao, kaya blessing after blessing ang nangyayari. So live in the now. Kaya sabi ni Ma'am Gino Magama, I am blessed, I am happy, I am healthy. Correct. Present siya eh. Present tense. I am eh. Hindi naman niya sinabing I will be blessed. I will be happy. Hindi naman sinabi niya ganun eh. Ang sabi niya, I am happy. So masaya siya ngayon. Now. Kita nyo yung difference ng positibong tao, no? Okay. So sabi po ito na pala yun. Ito pala yung yung favorite verse ko sa Bible. Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. May letter D, right? Sa mga first time, napansin po ninyo. Okay? So whatever. Tingnan lang natin yung word. When we say whatever, limitless, boundless, kahit ano pwede mong i-ask sa prayer. Pero bilang tao, syempre, dapat nag-i-exist yung hinihingi mo. Wag naman yung i-imbentuhin pa lang. Wag naman yun. Yung nag-i-exist na. Para at least gawa na siya. Gawa na siya. So whatever you ask for in prayer, karapatan mo yan bilang anak ng Diyos. Hingi ka lang naman sa magulang mo eh. Tama. Pero sabi nung magulang mo, sige, bigay ko sa'yo yan. Kaya lang, ito assignment ko. May pagagawa eh. Parang ganito. Yung anak mo, di ba? Humihingi ng something, shoes. Tama? Nag-perform sa klase with high honor. Tama? Kailangan mo ibigay kasi baka yun ang sinabi, sige, bigyan kita shoes pero kailangan mag-high honor ka. So nagsumikap yung bata. Nung nagsumikap yung bata, okay, nakuha niya yung goal niya, na binigay mo naman para dun sa promise mo, wala kang choice. Ibigay mo. Ngayon anong sabi ni Lord? Sige, bigay ko sa iyo yung pinagpe-pray mo pero gusto ko maniwala ka. Maniwala ka na kaya kong ibigay.
At the same time, kailangan makita ko na tinanggap mo na, makita ko sa ginagawa mo na tinanggap mo na yung binigay ko. O, ang hirap nun, ha? Bakit? Maniniwala ka na tapos feeling mo nasa sayo na. O parang ganito, ito mahirap na punto eh. Nag-ask ka kay Lord, Lord, gusto kong gumaling sa arthritis. Yeah. O sabi ni Lord, o sige, pagagalingin kita. Pero maniwala ka na magaling ka na. O anong point ko doon? Paano mo ipapakita kay Lord na magaling ng arthritis mo? Simple lang. Dapat masaya ka. Dapat hindi ka nagrereklamo na masakit yung tuhod mo. Dapat bukang bibig mo, magaling na ako. Tapos hindi mo, kahit masakit pa yan, normal lang yan. Sabihin mo lang, healing process lang to. Kasi pinagagaling na ako ni Lord. Wala na to, magaling na to. O dapat ganun, hindi yung, sakit ng arthritis ko. O, hindi ka naniniwala na pinagaling ka ni Lord. Kasi nararamdaman mo pa yung sakit eh. Ganun din sa pagyaman. Kailangan maniwala ka na may kotse ka na. Paano? Di masaya ka. Kailangan maniwala ka na may bahay ka na. Paano? Di masaya ka. Kailangan maniwala ka na malaki na savings mo. Paano? Di masaya ka. O kailangan maniwala na mayaman ka. Paano? Di dapat masaya ka. Tama po. Plus, kailangan marinig din ni Lord. Ano sasabihin mo? Mawawala na yung word na wala akong pera. Kasi wala namang mayaman na walang pera eh. O, tatanggalin mo yon. Mahirap ang buhay. O, mahirap ang buhay. May kotse ka nga, mayaman ka. Ano mahirap? Mawawala na dapat yon. Kasi pag naririnig pa ni Lord yon, ibig sabihin, hindi ka pa naniniwala, nayayaman ka. Puro ka pa reklamo eh. Mayaman ka na, nagre-reklamo ka pa. O dapat nag-i-enjoy ka na. Appreciate everything. Tuyo ang ulam. Yes, grabe. Alam mo, na-miss ko tong tuyo. Iba, tagal ko nang hindi nakakakain ng tuyo. Nung maging mayaman ako, grabe, ang sarap ng tuyo. Oh, kita mo na. Enjoy mo. Oh, di ba? Kahit nagko-commute ka, feeling mo dapat yung sinasakyan mo ba sa'yo. Oh, di ba? Ang may sarili kang driver. Oh, enjoy mo yung pagsakay. Hindi yung nagre-reklamo ka, matraffic. Tama? Oh, ibig ako, tingnan nyo ha. Ito nagtataka ako, no? Nagre-reklamo yung iba na matraffic. Wala namang contribution sa traffic. Wala sasakyan eh. Ang masakit yung may sasakyan. Bless ka nga, may sasakyan. O sige. Okay. And it will be yours. Ayan. Sabi ni I see. Ayan. Punta sa kasa para ma-attract na. O, yun yung mga, yun yung mga pwedeng gawin. Yung mga dream board, yan. Mga ganyan, no? Kuha ka ng picture mo doon, then attract them. Pero syempre, okay, what we need to do, sabi nga, prayer without action, okay, is death. So kailangan, after na makita mo yung pangarap mo, impress God. Importante na ini-impress natin si Lord. Okay, para ibigay na sa atin kailangan natin. I-receive mo na malaki na, di ba? Yun, tama si Sir. No? Sir, thank you so much. So, punta sa kasa. Tama po yun. Sa rebuild natin, tinuturo yan yung paggawa ng dream board. No? Yung prayer. Ayan, dream board, visualization, tuturo din natin yan doon sa ano. Ayan, so ito, sabi nga rito, no? Ito po, kailangan mo sabihin to ha. O, touch nga yung heart nyo, tapos tapikin nyo, sabihin nyo, I am happy. With feelings, with feelings. Huwag yung I am happy. Ano yun? Galit. I am happy. Yes, ang ngiti. I am happy. Yeah, pakiramdaman nyo yung sarili nyo, nakapikit kayo, tapos tinatouch nyo yung heart nyo, tapos yung grabe yung ano, ilalagyan mo ng emotion, I am happy. Yes, I am healthy. Yeah. I am wealthy. Yes, and I am successful. Affirmation ang tawag dito. Ang ibig sabihin ng affirmation, you design what is your future. What do you want in your future? Kung ano gusto mo sa future mo, through affirmation, it can design. So dinidesign mo lang na yung sarili mo maging masaya, maging malusog, maging wealthy, at maging successful. Okay? So yung wealthy, enough na po yun ha. Yung rich kasi, financially, stable lang yun. May pera. Pag sinabing wealthy, kabuuan to eh. Ito yung consider natin dito yung 6 na aspeto ng buhay. You become wealthy kung ikaw ay successful saan? Number 1 is spiritual. Di ba? Nakakatulong ka sa kapwa mo, nakapag-serve ka kay Lord. Second, okay? Healthy ka. Okay? Consider dyan as part ng wealth kasi aspeto yan eh. Para siyang wheel of life. Okay, ano pa? Relational. Yeah, relasyon. Hindi yung yumayaman ka, pangit na ugat. Di ba? Financially, success ka lang. Then, spiritual, physical, relational, o financial. Ayan, yun lang yung rich. So, tapos ano pa? Intellectual. Lumalago din yung kaalaman mo kasi siyempre magtuturo din tayo eh. Tapos, emotional.
masaya ka. Okay? Yun yung will of life. Kapag yung anim na yun hindi nag-grow, hindi nag-grow, ibig sabihin hindi natin sabay-sabay na napapractice sa buhay natin, struggle ang buhay. Kasi gulong siya eh. Dapat the same yung pag-grow niya, sabay-sabay. Alam nyo po, no? Tingnan nyo ha, kung na-appreciate nyo yung sinabi ko, no? Spiritual, relational, financial, physical, intellectual, at emotional. Tingnan nyo ha, kapag kayo ay wala nasa ibang resources kayo, like employment. Sa employment, ano po yung napapractice nyo doon? Spiritual. Possible, pwede. Kasi kung may day off na Sunday, nakakapag-serve naman. No? Pwede, okay na, sige, spiritual, go. Financial. It can affect. Marahil, hindi maging successful sa financial. Empleyado eh. Physical. Hindi rin yan healthy. Relational. Ay, stress eh. Kulang sa pera. Nag-aaway yan. Di ba? Ano pa? Intellectual. Hindi nalalago yan kasi hindi mo naman kailangan aralin yung ginagawa mo eh. Araw-araw mo na ginagawa yun eh. Emotional. Dahil stress, hindi na pa-practice, no? Isipin mo kung nasa negosyo ka, sa One Optica, ha? Sa One Optica. Oh, number 1, spiritual. Hindi ka yayaman dito kung hindi ka mabait, right? Isipin mo, dati ka namang hindi nag-pray, pero tuwing nag-aalo ka ng produkto, after kapag may sakit yung inaalo mo, pinag-pray mo. Tama? O, bago mag-umpisa ang mga training natin, nag-pray tayo, sumasabay ka naman, ha? So, at tapos nagiging mabait ka, may puwat upo ka pag matanda, tapos concern ka sa kapwa mo, concern ka sa mga leaders mo, tama? O kapag nagugutom, pinakakain mo. So, ibig sabihin, ano yun? Spiritual na ano yun, nagawain yun, tama? O, by the way, financial, posible bang yumaman sa one of these? O di pasok na naman, physical. O, pwede ka bang maging malusog? Yes, of course naman. Okay, o relational, pasok na tayo doon. Ano pa? Emotional, masaya. Kasi sa training natin, bawal malungkot. O, pasok na naman. Intellectual. So, yung 6 na aspeto, kapag nagwa-one optic ka, talagang mag-grow siya sabay-sabay. Kaya you become wealthy. Kaya you can affirm them, I am wealthy. Ayan. Sabi ni Ma'am Marilu Garcia, I am healthy dahil po sa tama naman. Ginamit yung talagang healthy. Oo, kung umiinom ka. Sabi rito, no? The seeds you are now scattering will make your life worse or better your life. Yeah, galing, no? Yes, someday you will enjoy the fruits or you will pay the choices you plant today. So, ibig sabihin, yung future mo, laging nakadepende yan kung ano gagawin mo ngayon. Okay, so lahat ng umaattend ng OBP, ano po yung last message ko? Tuwing ako'y natatapos sa aking presentation. No? Simple lang naman ha. Kung sino ka ngayon, yan ay ang mga resulta ng decision mo noon. At kung sino ka sa darating na panahon, yan ang magiging decision mo ngayon. So ibig sabihin, napaka-importante ng present. Kaya nga po, kung gusto mo maging successful ngayon mo dapat nararamdaman yung success. Okay? Ngayon, live in the now. Okay? Yun yung topic eh. Live in the now. Mabuhay ka ngayon kung ano yung gusto mo sa future mo. O sabi sa Galatia, no? Whatever a man sows, that he will also reap. Galing, no? Nagtanim ng mais. Palagay nyo, anong tutubo dito? Mais din, di ba? O, wala pong nagtanim ng mais, tumubo mangga. Walang ganon. So, ibig sabihin, kung ano yung ginagawa natin, yun ang mangyayari sa atin. According to the law of giving, what you are given are always equal to what you are receiving. So, dalawang word, no? Give and receive. So, nagsumikap ka, nagtiyaga ka, di ba? Malaki ang posibilidad na may aanihin ka dun sa ginagawa mong effort. So, kahit nasa 1OP tayo, kung ikaw naman ay patamad-tamad, lagi kang nasa bahay, wala naman marahil dahilan para i-inspire mo yung result ng mga nagpapakahirap. Ano po? So, kailangan mo rin talaga. Gusto mong gumaling, di naman ma-attend ng training. What? Ano yun? Pagkagising mo, magaling ka na, di ka naman magating ng mga activities, di ba? Ng mga workshop, di ba? O hindi mo ini-improve ang sarili mo. O ngayon, naglabas ako ng bagong video ha. Yung video ko ng presentation, yung Zoom meeting natin last week, ilagay ko sa YouTube para sa inyo. O type nyo nga yung number 8 kung sino na po yung nakapanood. O, tingnan nyo, wala pang nakapanood. No? Kasi bakit 2 hours? 2 hours kung makakatulong naman sa'yo. O, mabuti pa si Sir Abraham. O, napanood na niya. O. Si Ma'am Jane, napanood na rin. O. Hindi ako, sabi ni Master, si Ma'am Coach Sally. O, napanood na ni Ma'am Sally, nasa ano pa yan? Ang purpose ko nun, para at least kahit paano ma-refresh ka, o hindi ko naman sinasabi na tama lahat ng sinabi ko. Pero kaya mong buuin yung presentation mo ng product marketing base dun sa video na yon. So ikaw na ang bahalang mag-evaluate. Pwedeng may tanggalin ka, pwede kang may idagdag, pero at the end of the day, kapag pinanood mo siya everyday, araw-araw, darating ang time, mabubuo mo yung presentation mo. Yun ang purpose ko doon kung bakit ko yun kinumpleto. Ngayon, kung 1 beses, 2 beses mo lang pinanood, hindi naman ako naniniwala
Okay? Na darating ang time na kaya mong i-present. Tama po. So, ibig sabihin, kapatid, para lang yung kanta. Kung lagi mo siyang papakinggan, bibigyan mo ng time na pakinggan, maniwala po kayo, darating ang time. Tama? Magagawa mo yung negosyo by your own na hindi ka masyadong nagiging dependent sa upline mo. Okay? Ayan. Ayan. Buti pa si Ma'am, kaya gusto ko to si Ma'am Sally eh. O di ko po yan pinalalagpas, oh. O hindi ko nga yan na-sharean si Ma'am Sally, baka nakita lang niya sa group, di ba? O kasi hindi ko naman share individual eh. Kunti lang na share ko individual sa group lang, oh. Pero nakita nila yung ano, pinanood nila eh. O si Ma'am Pili pa, nag-message pa sa akin kanina nung mapanood niya. Sabi niya, o di ba, thank you, nagpasalamat nga ata eh. Nagpasalamat ka ba, Ma'am? Oo, nagpasalamat si Ma'am Pili pa. O kasi bakit? Kahit walang Zoom, panoorin niya lang yun. Parang masa-charge ka kasi eh. Okay? At pangalawa, nagle-learning ka. Yun ang importante doon. Yun po yung point doon, no? O, kung ano tinanim, yun nangaanihin, ha? O, sabi ni Lord, wag pakainin. O, ito yung tinatanim, ha? Ito yung itinatanim in a positive way. Positive way, ha? Number 1, kapag nagtanim ka ng honesty, yun yung seeds mo, o, ano tutubo? Tiwala. Goodness, friends. Goodness, mabait ito eh. Maraming kaibigan. Humility, greatness. O, bigyan ko lang to ng backup ha. Ano sabi sa Bible? Ang nagpapakataas, ibinababa, at ang nagpapakababa, itinataas. Kaya lahat na may mga humble down attitude dyan, yan po yung maunang yayaman. Kasi bakit? Inisip mo, di ba? They sacrifice to attend training, di ba? O ay kung yung mga acne, alam ko na yan. Jesus, paulit-ulit naman yan si engineer. Ang tanong ko lang, alam mo na ba yung, di ba kaya, nung bang ikaw ay nag-grade 1, isang taon ka namang pasok ng pasok. Di ka naman nagsawa dun sa teacher mo. Di ba? O subject mo, PE. O di ba, gada PE nyo. Ang ginagawa ninyo, di ba, nag-jackstone lang naman kayo O di ba, 6 years nga eh. Di ba, sa elementary, hindi man tayo nagsawa eh. Kung nagsawa kaya yung mga teacher natin sa pagtuto, paano bumadi, sana tayo natuto. O kailangan, di ba? Huwag yung alam ko na yan. Wala pa nga resulta, alam mo na eh. Hard work, di ba? Success. Lahat ng masipag lamang. Okay? Forgiveness. Ito gusto ko to. Spiritual principles. Forgiveness. Dapat walang baggages walang dala-dala. Okay? Kasi sabi nga isang bagay lang ang pwedeng tumira sa ating puso. Kapag yung galit nakatira diyan, wala po yung love. Okay? Kapag naman nandiyan yung love, hindi makakapasok si galit. Ganun po 'yon, okay? So ayan. So ano pa? Openness, intimacy, intimate, no? Patient, improvement. Patient lang. Kung hindi makuha ng isa, dalawa, tatlong attend lang ng attend, be patient. Maniwala ka pagdating ng araw, magi-improve ka din. Okay? Then practice what you learn. Execution, importante 'yon. Paano ka mag-i-execute? Wala kang dala-dalang baon, 'di ba? Ang baon mo, yun natin mo na training. Okay? So makakapagtahi-tahi ka dyan ng mga information na feeling mo, kaya mong i-handle. Okay? So gagawa ka ng sarili mong script base dun sa lahat ng napapakinggan mo. Pagagandahin mo yon kasi ikaw yung script writer nun. Ikaw yung magiging writer nung sasabihin mo. Since ikaw ang may gawa nun, talagang part ng buhay mo yon. Di ko sinabing period to period yun ang sasabihin mo. Pero baka kagawa ka na ng script. How to present, faith, miracles, kung ano pinaniniwalaan, doon nag-i-start yung himala ng buhay. Kung naniniwala ka ngayon, nayayaman ka, walang dahilan. Magkakaroon ng miracle ang buhay. Ang dami nang nangyari sa buhay natin yan. Bagamat sometimes yung iba, maliliit na bagay, kaya hindi natin masyadong na-value. Pero may kimaliit yan, kimalaki, the same lang naman yung yung formula. Tama? Paniwalaan mo yung isang bagay na mangyari sa'yo, mangyari talaga sa'yo yun. Walang dahilan. Okay? Ayan, tama po yan. Okay? So, type lang kayo pag may nakikita kayo if you don't like what you are reaping, you had better change what you have been sowing. Kung nakikita mo na hindi nagbabago yung buhay mo, baguhin mo yung ginagawa mo. Baguhin mo yung approach mo. Kung hindi ka nakakapagpapiin, baguhin mo yung approach mo. Baguhin mo yung ginagawa mo. Baka hindi ka nakangiti, di ba? O baka kulang ka pa sa sipag, baka may takot pa dyan sa puso mo, o baka hindi mo pa nagagawa yung isang bagay na kailangan para ma-overcome mo yung fear, o katulad ng pamalayas. Yan yung isa sa mga exercises para mawala ang fear. Tama yung wala kang pakialam kahit makita ka ng kapitbahay mo, kahit pasabihin ng kapitbahay, si Mari na mamlayas. At masama rito. Di ba? Dapat ganun yung mo, confident mo sa sarili mo.
Oh, eh ako may negosyo. Oh, kaya ako naman Lars kasi negosyo ko to. Oh. Ganun, huwag yung nahihiya, wag kang pahiya-hiya. Paano hindi mo ma-overcome yung takot mo kung hindi mo gagawin yung isang bagay na kinatatakutan mo? Ganun po yun. Okay? So what you sow, you reap. O dito, negative ha. Ito may aral dito. Kanina wala masyadong aral eh. O, parang binaligtad lang. O, dishonesty, distrust. O, selfishness, loneliness. Selfishness. Makasarili to eh, di ba? O, pride, distraction. O, kapag mataas ang pride, ano nangyari? Tingnan nyo yung buhay. Di ba? Puro umpisa. Distraction, sabog. Di ba? Walang pinupuntahan eh. Di ba? Then because of pride, marami sa atin na experience to. Nakakalungkot, di ba? Kumikita ng malalaki, di ba? O because of pride. O ngayon, ano buhay? Distraction, magulo. Di makapag-isip ng positibo kasi ang daming daladalang baggages. Punong-puno ng galit. O envy. O inggit. Kamainggit. Lahat tayo, isa nga ang ama eh. Pinauna lang yung mga nauna na yan. Bakit mo sila? Tayo na yung kasunod. Diba? Kaya nga pinapili ka na kung anong kulay. Di ka naman nag-type kung anong kulay ng gusto mong sports car. O i-type nyo na lang dyan kung ayaw nyo yung sports car. Ano ba yung pangarap mong kotse? Dapat specific. O i-type mo dyan. Gusto ko sir, Innova na kulay ano. O Fortuner. O baka hindi mo man lang alam kung ano pangalan ng kotse. Hindi, gusto ko yung coaching ano eh. Yung pula yun eh, na mabilis tumakbo eh. Hindi ganun. Mazda ba yun? Honda ba yun? Nissan ba yun? Kaya baka may mag-type dyan. Gusto ko sir, yung ano eh. Yung mabagal lang. Yung ano, yung alam niyo yon, yung pag mainit may kortina. Tapos yung ano mo, yung gusto kasi yung ayoko nung ano eh, yung natatakot ako na baka maplatan ako. Gusto ko yung ano, yung sasakyan na yung mga kamag-anak ko nasa likod lang para pag naplat ako may tutulong. Tapos ang gusto kong sasakyan, Giner, alam mo yung pagpasok ko, kakaiba, nakahiga ako. Tapos gusto ko masaya, may tugtog, na naririnig sa ano. Yung ano. O sino yung may sasakyan na gustong ganon? Tapos natatakot kasi ako engineer na mabangga. Gusto ko ang takbo mabagal lang, 20 lang. Sino, sino yung may sasakyan na gustong ganon? O, specific. Pag ano po? Ano sasakyan yon? Ayan, sige. Laziness. O, ayan. Tamad. Stagnant. Hindi nag-i-improve yung buhay. Oh, bitterness, isolation, yung mga bitter. Greed. Wag niyo practice yan, yung greed, no? Ito, gossip. Oh, ito, gamit na gamit to sa atin. Ito, kailangan natin to, mga marites. Ang maganda, kapag na-convert natin yung marites, so hindi na sila nagpo-produce ng kaaway. Kaibigan na. Kasi iba na yung kinikwento pag yaman na eh. Okay, so worries, wrinkles. Oh, tingnan nyo nga mga mukha nyo sa lamin. Kung may mga wrinkles dyan, malamang may worries, no? Oh, single. So, alam nyo, no? Sabi nga, in every action, there is an equal and opposite reaction. So, in every action, there is an equal and opposite reaction. Ganun talaga, no? What you are given are always equal to what you are receiving. Talagang may formula tong mundong to, no? O, sowing and reaping, diniscuss natin. So, alam niyo po, ikaw bahala mag-decide kung ano gusto mo sa buhay mo, eh. Basta yung future, grabe, no? Basahin nyo to. Sasabayan ko kayo. Tanim ka lang ng tanim. Huwag kang titigil. Sa ngayon, parang naiisip mo, walang napupuntahan ang mga ginagawa mo. Darating ang panahon, lulutang ka sa dami ng bunga ng paghihirap mo. Ang malupit pa, uusbong yan sa panahong hindi mo inaasahan. Alam mo itong sakripisyo ng pag-attend mo ng training, parang sabi mo, sayang na naman yung oras ko sa pag-attend kay training. Hindi po. Alam nyo, nadidevelop dito yung yung patient mo, yung discipline mo to attend training. Eh what if, dahil na-disiplina ka na umattend ng training, dumating yung training na kailangan mo na magpapayaman sa'yo. Eh since wala ka pang discipline, andyan na yung tamang training. Sabi natin, hindi pa ito yung tamang training mo. Darating pa lang sa panahon, eh hindi ka na nagkaroon ng self-discipline. So dumating yung tamang information, eh hindi ka nga, wala nga eh. Wala kang tiyaga eh. Oh, eh hindi mo rin nag-grab yung opportunities. It's a preparation. Kaya importante rito, hindi naman to gagawin. Kung alam nga na, magpakahirap tayo pare-pares. Kung ako pimili, mas gusto ko na natutulog na. Di ba? Pagod din naman ako. Pero hindi eh. Kasi ang concern ko yung company. Kasi kung alam nyo naman yun eh. Kaming mga leader ang concern yung company kasi para sa amin, kung mas tatagal ang company, mas malaki ang chance na kumita tayo ng malaki. Tama? Kaya ginagawa naming mga leaders na tinatry talaga namin na dumami ang mga leaders. At dadami lang ang mga leaders through training.
Tama, kung walang magtuturo, di ba, walang gagraduate. Tama, di ba, ang daming estudyante. Papasok ka sa school, wala namang nagtuturo, di ba? Matutunan mo. Maraming magiging distributor, pero kung walang teacher, walang gagraduate. Ang graduation kasi, yung pagkakaroon ng resulta. Kailangan may teacher. May tatayong teacher. Maganda nga eh. Di ba, libre naman eh. Parang parang kami pa nga attend kayo train. Nagpapakahirap pa di ba? Kasi gusto namin, dumating ang time, yung stability ng company through leaders, dumami. Tapos yung stability nandyan. So, an act of charity is always returned in a like manner. So, okay naman pala na gumawa ng mabuti, ha? Show charity and goodwill towards other and it will return to enhance on your own life. Many wonder. Alam nyo po, kaya nasama to sa slide na to kasi yung negosyo kasi natin tao. So darating ang time, i-evaluate ni Lord kung how we treat yung mga taong ipinagkakatiwala sa atin. Take note the word. Ipinagkakatiwala. So ibig sabihin, ang dami naman pwedeng mag-invite, bakit ikaw ang naka-invite? Ang dami naman pwedeng salihan, bakit sa'yo sumali? So, ibig sabihin, ipinagkatiwala sa'yo yung tao. Alagaan mo naman, please. Mahalin mo naman, please. I-value mo naman, please. Pagpasensyahan mo naman kung hindi pa talaga slow learner, pagpasensyahan mo. Kailangan mo yon, hindi yung you expect everything. Hindi naman alam nyo po, since ibinigay sa'yo yan, okay, kailangan unawain, intindihin mo yan. At wala kang magagawa kasi unang-una, test mo yan. Na kung yung ipinagkatiwala sa yung tao na handle mo ng tama, ay palagay ko naman, imumultiply ni Lord dyan, marami pang darating na tao sa iyo na magagaling. Tama? Kung ikaw yung pero kung namatin ka ng training ko, hindi ka mag-apply, tamang apply ka. Maniwala ka. Huwag kayong gagawa ng hindi maganda. Lalo na sa kapwa nyo. Hindi magandang practice yan. Okay? So ito, sabi rito, galing nito, no? Itong quote na to, no? Nadaanan ko lang to, kaya lang umiksak to sa training ko eh. Keep doing good without expecting anything in return. And God will take care of your needs. Di ba? Kaya may mga katulad kong mga leaders, katulad nila Sir Gab, nila Sir Dan, nila Sir Bobby, di ba? Nila Aspe, na mga speaker pag Friday, Saturday, sa mga, di ba? Ang hirap kaya nun, they sacrifices a lot. Tama? Pupunta sa iba't ibang lugar para mag-conduct ng mga training. Tama, hindi naman for fame purposes. Well, income dun eh. Pero ito kasi yung sinabi, keep doing good without expecting anything in return. And God will take care of your needs. Question, anong ginawa mo sa kapwa mo? Na pwedeng ito yung magiging dahilan para si Lord ang magbalik sa'yo. Di ba? Ngayon, anong ginawa mo sa kapwa mo? Na yung negosyo mo, tao. Na alam mo sa sarili mo, na ine-expect mo na si Lord ang magbibigay kasi alam mo sa sarili mo na nakatulong ka sa kapwa mo. Kaya mo ba i-identify ano yung nagawa mo sa kapwa mo? Di ba? So ikaw ang nakakaalam niyan. Okay? So ibig sabihin, kapatid, nasa negosyo tayo ng tao. So please naman, i-value natin ang tao. Okay? So yan po. Yung word, ipinagkatiwala, ginamit na natin yun. Huwag natin ulit-ulitin. Okay? So ano sabi rito? God does not only want to bless you, but want to bless other people through you. Ibibless ka raw ni Lord kung ang main goal mo ay para mag-bless ng ibang tao. Hindi lang yung puro ikaw. Ang problema kasi, ayoko magano. I'm sorry na minsan nadudulas ako na ayoko lang kasi ng mga gano na alam nyo yun na parang extraordinary sila, na sila lang yung binibless, di ba? Kaya lang, di ba binibigyan sila ng test ni Lord eh. Tama, ang blessing pwedeng mag-stop, right? Pwedeng tumuloy, right? Paano kung ito na yung test? Sabi ni Lord, sige, i-bless kita. Tama? Pero kailangan mong i-bless ang ibang tao. Okay? Para mas i-bless pa kita. Di ba? Paano kung dumating yung blessing sa'yo? Tapos, di ba? Iba yung ginagawa mo. Makakat yung blessing. Yun yung kailangan nating ma-appreciate. Kasi si Lord naman nagsabi, God does not only want to bless you, but want to bless other people through you. Parang kami po, as a trainer, ano po ba yung gift sa amin ni Lord? Yung talent. Yung maliit na talent na to. Yung magkwento. Di ba? Yung iparamdam sa inyo
Okay? Yung mga bagay na alam nyo na makakatulong sa inyo. So, isinishare natin. Kasi merong principles kasi na the law of use eh. If you don't use it, you lose it. Yeah? Kapag di mo ginamit ang isang bagay o talento na ibinigay sa ni Lord, mawawala. Ibibigay sa iba. Ayan. Ibibigay daw sa iba. Kaya kayo, kung may talent kayo, ibigay nyo, i-share nyo. Ha? I-share nyo. Okay? I-share nyo. Yung mga experience nyo, i-share nyo yan. Okay? Ayan. Tama. Ang nakikita ko lang, ito, napapansin ko lang sa mga nag-ano. Bakit isang pangalan lang yung nagko-comment? Oh, di ba? Mga tulog na. 66 pa tayo eh. O bakit ang nagko-comment? Sila Ma'am Jane lang, sila Ma'am Alice. Paulito, mag-comment naman kayo. Ayan. Pero okay lang to. Nabuhayan ako kasi maraming salamat po, Engineer Pogi. At least may nakakaalala pa rin sa akin, no, na Pogi ako. Yung iba na nalimutan na Pogi ako. At least may nakaalala pa rin. Ayan si Ma'am Ria. No? Ma'am Ria. Kilala ko to si Ma'am Ria. Ma'am Ria, thank you ha. Pinaalala mo na Pogi ako ha. Ayan. So the greatest secret to success is helping other people become successful and happy. Tama po. So parang yung mga principles of success na nadaan natin discuss kasi unang-una, okay? Para at least, pero ang topic natin is building confidence, right? Tama po. So kasi kailangan, importante ito eh, na alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Kasi alam nyo po kapag nakakatulong ka, na-build yung confidence mo na gawin mo yung isang bagay eh. Tama po. Kasi kung alam mo na hindi ka nakakatulong, hindi effective yung product, na parang ang gusto mo lang kumita, alam mo yung, hindi mabibuild yung confidence mo sa product na talagang parang alam mo ko nasisiya natutuwa ako dun sa mga leader na talagang naghahanap ng matutulungan, especially katulad nila Ma'am Gina ng Cagayan. Ang hinahanap nila may sakit eh. Papasok kasi ito dun sa principles kanina eh na keep doing good and don't expecting anything in return and God will take care your needs. Parang ganun eh. So alam nyo yung mga something na gano'n, diba? Parang mga missionary tayo na alam naman kasi natin eh, na may balik talaga lahat ng ginagawa natin, ha? Kasi yun nga yung sinabi, tulungan mo, ay mabait si Lord eh. Isang click lang ni Lord yan, yung left and right mo, lalabas na yung mga leader dyan. Okay? Mga leader talaga na dinisign ni Lord para yumaman eh. O, truth number 4. Okay. Your future depends on your environment. O, ayan ha. Eto, medyo matindi-tinding topic to ha. Baka may mga kailangan ng changes ng environment ha. Your future depends on your environment. So maganda ang plano ni Lord, right? Maging successful ang bawat isa sa atin. Kaya lang ha. Your fulfillment is decided by you. Ikaw ang magde-decide. Ngayon, ano yung mga pwedeng maka-affecto or maging sagabal para hindi natin makuha yung future natin? Number 1, environment mo. Tama? O sino pa ba yung mga kasama mo ngayon? Mga kaibigan mo, kakilala mo, di ba? Na lagi mong kasama. Kung sila pa rin yung nung mahirap ka, tapos ang kasama mo ay yun pa rin mga mahihirap na. Wala naman marahil dahilan para yumaman ka, tama? So pansamantala magpapalit kayo ng kaibigan. Okay, sabi nga, if you want to be successful, change your friends. Tama naman yung principles na yun eh. Kasi hindi lahat ng kaibigan mo gustong yumaman. Tama? So pansamantala lang naman yun. Hanggang sa mahikayat mo sila naman ang maghanap ng kaibigan. Darating naman yun na makakasama natin sila. Pero pansamantala, kung talagang hindi muna nila gustong iwanan mo pansamantala. Okay? So your future depends on your environment. Ang gusto ko rito, no? I-lift up dito is yung negosyo natin. Yan, yung negosyo natin. Kasi yung negosyo natin, ito yung tamang environment para ka maging successful. Ayan po yun. Okay? Okay, sige. Tuloy tayo. Okay, sa para rito, no? Natatandaan nyo yung natatandaan nyo po, Ma'am Ami, yung ayan, si Ma'am Ampi, yan. Natatandaan nyo po yung mansanas kanina. Ang future niya, nakadepende saan? Doon sa seeds na meron siya. Doon sa loob ng apple mismo, parang 2 seeds yun, no? Kaya lang, sabi nga, yung success na maging puno, at mamunga is nakadepende doon sa pagtataniman. Kaya mo doon sa pagtataniman. Sabi ni Ma'am ni Coach Marvin, kaibigan natin to. Yes po, the environments need to change. Kanina doon sa topic. Okay, balik tayo, no? So, importante kung saan mo ilalagay yung seeds. Kasi yung seeds, we consider the seed as sipag, tiyaga, pangarap, positibong pag-isip. May mga consider natin yan, yung patient, yung hard work mo, di ba? Yung commitment mo, attitude yun eh.
Yun yung seeds. Kaya lang, the question is, kapag yung mga yon, yung talento na meron ka, yung gift na galing sa'yo ni Lord, ay hindi mo na itanim sa tamang lupa, malaki ang posibilidad na yung mansanas, yung buto niya, hindi siya maging puno at hindi siya mamunga. Nakuha niyo po. Pero ang ganda ng purpose na dahil dun sa seeds na yun, magiging puno at mamumunga. Kaya lang hindi para ganun kadali. Tama? Kailangan maitanim siya dun sa tamang environment niya. Okay, ano ba yung kwento nito? By the way, the parable of the sower. Ayan. Magandang kwento to eh. Magandang kwento tong parable of the sower. Okay? Ayan. So, eto sige. Hindi po ako pa pero narinig ko na to at nabasa ko na rin yung kwento nito. So itong sower na to, meron siyang seeds eh. Yung unang pinagtaniman niya, yung buto napunta sa ano eh. Teka, saan mo nang napunta? Tabi ng kalsada. O, sa kalsada. Tapos, napunta sa kalsada yung buto, nakita ng ibon. Then kinain ng ibon, inilipad yung buto. So hindi naging successful yung future ng buto. Kasi nawala eh. Baka yung kinain ng ibon, tapos siyempre, nung pagdumi, dumumi sa dagat habang lumilipad. So hindi tutubo. Alam, tumubo yung yung seed sa dagat, tama? O, parang yung pangarap mo na gustong-gusto mong yumaman, pero may dumating na ibon, pangalan ay Marites, sinabihan ka na, hindi ka yayaman dyan, yung mga nauna lang ang yayaman dyan, recruit dyan, ay oo nga mare. O, nailipad yung pangarap mo. Hindi mahirap ka. Diba? O, yun yung una ha. Pangalawang itinanim, saan napunta? Sa bato. Tama ba ako? O sa bato. Eto, nasa 150 ka na. Yung 150 tamang lupa na eh. Kaya lang siyempre susubukin ka na kung deserving ka sa pangarap mo eh. Tama? Ngayon may nag-offer sa'yo, naku mare, umalis ka na dyan sa 150 kasi mayroong kumpanya na hindi ka magtatrabaho, kunting trabaho lang, kikita ka na. So parang yung pangarap mo, parang yung feeling stable na talagang totoong maganda, tama? So ikaw naman naniwala, edi sumama ka. O after 2 to 3 months. Thank you for this. Tapos di ba? Nakakalungkot, no? Akala mo stable yung pinuntahan mo, akala mo maganda yung pinuntahan mo. Bato eh, matibay eh. Ang problema, hindi nakapenetrate yung pangarap eh. Yung ugat hindi nakapasok, dumating yung bagyo, wala. Taob ang bangka. Ay, pangarap, hindi tumubo yung mansanas. Okay, o pangatlo. Saan napunta? Kayo naman, nagtatanong ako, saan pumunta? Mag-message naman kayo ng mga kapwa ko Kristiyano dyan, alam nyo naman yung kwento. Mag-message naman kayo na nakatulungan nyo ako. O, saan napunta? Sa damuhan. Yung pangatlo sa damuhan. Nag-iisip pa ako eh. O sa damuhan, ang problema, tama yung lupa, kaya lang yung mga nakapaligid, kinakain yung sustansya na para sa'yo. Tama? O yun yung mga barkada na sa halip na makahataw ka, aayain ka sa inom, makikipagmarites sa'yo. Hindi ka naman makahindi. Paano ka makapag-invite? Katulad nito, may training, wala. Bakit? Inaya sa birthday eh. Tama? O, yun yung problema. Nakapaligid, damo. Yung damo, negative yun eh. Negative na. O nawala na naman, hindi na naman tumubo ng malusog yung yung buto, hindi naging puno, hindi nakapag-produce ng mansanas, o hindi yumaman. O yung pang-apat, yun yung magsiseryoso sa 150. Yun yung a-attend ng training, yun yung magsasacrifice, yun yung mag-i-invite, yun yung gagawa ng prospect list, yun yung a-attend ng training. O, di ba? O, yun yung mag-i-improve ng attitude, yun yung mag-aaral ng skill, yung pagpapresent. O yun yung manonood ng video. Kayong mga nanood, mag-comment nga kayo doon, mag-comment kayo doon sa pag nakapanood na kayo. Mag-comment lang kayo para babasahin ko sa susunod na training kung sino talaga yung nanood ng video na yon. Pag di umabot ng 100 yung na yon, yung 100 yung nagko-comment doon, alisin ko yun, ipa-private ko yun. Pag private ko yun, ang makakapanood lang noon yung gusto kong sendan. O, tingnan nyo. Di kayo. biro lang. O, sige, yung pang-apat, okay, natanim na sa 150, tapos na-establish na natin, na-build na yung confident, o talagang lalaban na hanggang dulo. O, yun nun. It takes time. Alagaan lang natin yung itinanim natin na parang mangga. Anong gagawin natin? Tanggalin natin yung mga bagay na pwedeng makasagabal
dun sa paglaki ng ating tinanim na buto. Tapos wag tayong magmadali. Don't expect na pag tinanim mo yung buto, huhukayin mo, titingnan mo kung tumutubo. Hindi, hintayin mo siyang tumubo by their own. Tama? O sa umpisa mabagal yan kasi unang-una yung ugat niyan nagpe-penetrate pa sa pinakamalalim na parte ng lupa. Kasi tandaan ninyo kung gaano kalaki ang puno, ganoon din kahalaki ang ugat. Mas malaki ang puno, mas malaki ang ugat nun. Importante yon. So hintayin natin yung tamang panahon ng pag-ani. Okay? So wag tayo magmamadali. Ang what we need to do is to improve yung sarili natin. Okay? Yun yung pag-aalaga. Ini-improve natin yung sarili natin para pagdating ng time, tamang leader, organizer, o talk na lang tayo ng talk na tayo, o di pay ng pay, di check ng check. So wag tayo magmadali. Ang kailangan nakapokus tayo sa pag-i-improve sa sarili natin. Yung pag-i-improve, yun yung pag-aalaga ng buto. Pag-aalaga ng pangarap natin. Kung gusto mong alagaan yung pangarap natin, okay, na makuha talaga natin sa tamang panahon, i-improve mo yung sarili mo. Pagyamanin mo yung sarili mo. Palalimin mo yung pundasyon mo. Tama? Baguhin mo yung ugali mo. For the better. O sabi ko, kung maganda na, di mas pagandahin, di ba? O alam mo nang mali, pina-practice mo pa. Walang ganun. Tamang training, tamang attitude, tamang hataw, at tamang pag-aantay. May tinatawag na delay gratification. Dapat tama, patient, be patient. May tamang oras eh. Kung minadali ko yung pagiging engineer ko, ginawa kong 2 years lang, di nabagsak na yung skyway. Nabagsak na yung mga building, di ba? Nagmadali ako kaya nga sinabing 5 years eh. Kasi yun yung enough time para maitutuhan namin yung lahat ng bagay. Kaya nga yung doktor, 10 years, kasi magbibiyak ng tiyan yan. Magbibiyak ng katawan ng tao yan. Isipin mo, 1 year lang yung pinag-aralan yung pagbiyak, baka hindi maisuuli yung lamang loob mo doon. So may tamang time yan. Huwag ka magmamadali. Laging ang ano mo dyan, ang evaluation mo dyan, ano na ba yung meron ka? Ano ba yung level nung karunungan na meron ka? Ganun lang. So, ang focus natin, improvement sa sarili natin. Yun ang ano natin. Yun ang evaluation. Ang mag-grade tayo, ha? Okay, kung hindi mo ba nga kayang tumayo ng kalahating oras sa harapan ng tao, talagang medyo matagal-tagal pa ang labanan. So, improve. Ba't mo gagawing marami? Di pwede naman sa isa, sa dalawa, sa tatlo, sa apat, di ba? Hanggang sa dumami. Huwag yung maramihan agad kung hindi mo naman kaya. So, step by step. Step by step, ha? Meron bang nag-college agad, di ba? Dumaan muna sa elementary. May tanong ko, sige. Bakit tayo nag-high school? May mga kasagot ba bakit tayo nag-high school? Alam niyo ba bakit tayo nag-high school? Ang sagot, simple lang. Kaya tayo nag-high school kasi nag-elementary tayo. Bakit ka nag-college? Kasi nag-high school ka. Yun ang sagot. Ang galing, no? Tama naman. Okay. Ba't ka mag-high school kung di ka nag-elementary? Okay, ganda ito. So, if you put the seeds in the right soil, success is automatic. Kung yung sipag at tiyaga mo, talino mo, galing mo, magaling ka pala ilagay mo sa 1OP, ilagay mo sa negosyo, unlimited ang income. Tama? Tapos yung galing mo, isinare mo, hindi mo pinagkait sa ibang tao. Ba't di ka yayaman? So if you put the seeds, yung tamang sipag mo, yung tiyaga mo, yung galing mo, yung sakripisyo mo, yung pagpupuyat mo, di ba? Lagay mo dito sa negosyo na to, imposibleng hindi ka kumita. Nagpupuyat ka rin, dito ka na magpuyat. Nagpapakapagod, dito ka na magpakapagod. Palilipasan ka, dito ka na magpalipas ng gutom. Di ba? Kung ano-ano rin lang kung ano-ano na rin lang ang pinagagawa mo between 8 to 10 ng gabi. Tanggalin mo na yung ibang routine mo dyan. Dito mo na ilagay sa training kasi magiging araw-araw na po ang training natin from 8 to 10, Monday to Sunday. Ang wala lang Friday. Kasi check day. Ipopost yan ng ating mga leader kung sino yung mga schedule dyan. Isang post lang yan. So every 8 to 10, mayroon ka nang pupuntahan para mag-aral. Lahat ng mga leader mo, papuntahin mo na rin. Hanggang ngayon, 66 pa rin tayo. Kailan tayo abot ng 100? Paano? Kayo rin ang kayo. Encourage nyo yung mga tao nyo na umattend ng training. Ang di-develop natin is discipline ng pag-attend ng training. So kung madidiscipline sila na talagang bibigyan nila ng time ng pag-aaral, darating ang time. Hahanapin na nila ang training. So pag hinanap nila ang training, they make their own reading book, YouTube na ganun po yun. It can develop kasi yung discipline ang dine-develop natin dito. Okay? So encourage nyo yung mga leader nyo. I-required nyo. Lambingin nyo. Attend ka para matuto ka. Hindi yung tayo-tayo lang rin.
Pero okay lang naman, di ba? Tayo lang naman yayaman. Baka ayaw nila, babayaan mo pag ayaw kung pilitin. Okay, so your future depends on your environment. Oh, ang ganda nito. Oh, sino makakahula kung anong isda ito? Di naman to tilapia eh. Ano to eh? Mahaba eh. Dalag ba to? Dalag, dalag. Yung sa mga probinsya, no? Itong isda to. At tuyo, sabi ni Mrs. Tuyo daw. Hindi to tuyo kasi basa eh. Dalag. Puyo. Puyo. Anong puyo? Hito. Hindi to hito eh. Hindi hito yan. Hindi rin yan bangus eh. Hindi rin. Alam niyo po, ako po ay taga-probinsya, kaya lang grade 3, grade 2, nandito na ako sa Manila. Karpa. Oh, parang karpa to. Sa mga ilog to eh, sa ilog to. Okay, your future depends on your environment. Itong isda, tingnan nyo. So, itong isda create sa dagat. Tama. So, pag nasa dagat siya, magiging successful to eh. Lalaki siya ng tama, magagawa niya yung gusto niya na lumangoy. Kasi yun yung mundo niya eh. Ang paglangoy, di ba? They enjoy yung buhay. Tama? Kasi nasa sa tamang environment siya. Pero tingnan nyo, yung isda na dapat ay nakadesign, okay, para lumangoy, nilagay sa lupa, ano mangyayari sa future niya? Mababaliwala. Ganon din po ang tao. Tayo dinesign para yumaman, para magkaroon ng prosperous life. But the big problem, yung environment natin, hindi nakadesign para yung plano ng Diyos na masagandang buhay, hindi natin nakukuha. Hindi kasalanan ni Lord John. Kasi alam naman na nitong isda na to na hindi siya mabubuhay sa lupa. Pumunta pa ng lupa. Parang ako, alam ko namang hindi ako yayaman sa pagiging empleyado. Bakit umabot pa ako ng 14 years na nagbabaka sakali pa? Eh yung boss ko nga, 65 na. Magre-retire na, mahirap pa rin. Tito ko, tita ko, di ba? Mga pinsan ko na mas matanda sa akin, nag-empleyado. Mahirap nga sila eh. Tinundan ko pa. Ay nako. O yun po yun. Ang pinsan na may kasalanan tayo din. So your future, yung magandang buhay na gustong plano ni Lord, kailangan align mo doon sa ginagawa mo. Okay, yun. Talino, sipag, tiyaga mo. O, ngayon mo ma-appreciate eh. Kaya binibuild ko. Kaya kailangan, kaya title natin, building confidence, no? Kailangan, alam mo sa sarili mo kung ano talaga yung environment na pwede kang yumaman. O, I always, kung meron kang choice, one of the. Yan. One of the. Wag nang iba. Kahit pa sabihin mo, ay marami namang ganyang klase ng negosyo, hindi na nga eh. One of the, kasi sa one of the, may trainer na pogi. Tapi nga muna ako na minsan ko lang sabihin kasi 956 na eh. Baka di ko masabing pogi. Ayan, karpa sabi ni Ma'am Alicia. Tama mang karpa po. Naisip ko rin. Sana. Yung pasok sa gano'n. Sabi ni Sir Dan. Okay, sabi. Ito, ganda nito. Ay, Sir Dan, ano na. Sabi to, life outside your ideal environment will kill your potential. Because wrong environment always means death. Di ba? Hindi. Ito, isang basa mo lang, alam mo na yung ibig sabihin eh. So, life outside your ideal environment. Ano ba yung ideal environment mo? Yung isda, ang ideal environment niya, dagat, tubig. Di alam na natin. Ngayon, yung galing niyang lumangoy, hindi nagawa kasi nandun siya sa lupa. Mamatay siya doon eh. Maghihirap siya doon. Ngayon, kung ang pagyaman, ang ideal environment ng pagyaman ay negosyo, tama. At ikaw ay empleyado, ano mangyayari sa'yo? Will kill your potential. Will kill your sipag, your tiyaga, your talino. Di ba? Tama po. So, yun yung ibig sabihin. Because wrong environment always means death. Death is not literally mamatay. Death means broke, kahirapan, di ba? Walang putso, sakit, di ba? Mga ganun something. So, ibig sabihin, importante na alam mo yung tamang environment kung ano yung gusto mo. Tama po. Parang yung parang yung first, yung first year ko sa ganung klase ng environment, ay ng negosyo. Di ba yung kinikwento ko lagi sa inyo? Nakwento ko ito nung nakaraan eh. Sabi sa akin ng mentor ko, kung nagdadasal ako, sabi ko, of course, nagdadasal ako. Ano pinagdadasal ko? Sabi ng mentor ko. Sabi ko, pangarap ko. I always pray to God na magkaroon ng bahay, kotse, sabi mo, pag-aral na. So, I always pray something na gusto ko sa buhay ko. Tama naman yung ginagawa ko. Tama. Kaya ang tanong sa akin nung mentor ko, kumusta naman? Nasa rin mo, pinagpipray mo, nasa iyo na ba? Wala pa nga po eh. Nagtanong ka man lang ba sa sarili mo, bakit hindi dinidinig yung dasal mo?
Sabi ko, hindi po. Basta importante, nagdadasal ako. Eh, paano kung sagutin ko, paano sabi niya sa akin, paano kung ngayon isasagutin ko na yung dasal mo never na mangyari sa'yo? O, diba? O, at i-justify ko sa'yo. Sabi ko sa kanya, paano mo naman po nasabi? O, simple lang yan. Sabi niya, di ba may mga mayayaman? Lahat ng pinagpipray mo, meron ng mga tao na nasa kanila na yung kotse, bahay. Meron na sila, di ba? Right? O, tama. Kasi ganito yan, engineer, sabi niya. Okay? Yung prayer mo, deserving ka. Kasi karapatan mo yun eh. Magulang, anak ka, huwag ka sa magulang mo. Kaya lang, gustong-gusto ng magulang mo na ibigay naman sa iyo eh. Kaya lang siyempre, hindi naman pwedeng literal. Humingi ka ng kotse, pagising mo may kotse na. Ang question ni Lord sa iyo, o anak, ibibigay ko sa iyo yung pangarap mo. Kaya lang ang question ko, saan ko ipadadaan? Simple yung word, pero pag in-analyze mo, parang may something na may logic siya na tama eh. Saan ipadadaan yung pangarap? Eh, empleyado ako. Ang sahod ko 24, natitira ng 8,000 net, expenses 6,000, 2,000 natitira. Expenses pa ng family, gastusin. Ibig sabihin, talagang walang pagkakataon na ni sa panaginip, ni sa panaginip, parang hindi mo talaga makukuha yung pangarap mo, 2,000 eh. Kulang na kulang sa gastusin, no? So, ibig sabihin, oo nga, no? Nagpe-pray ako, pero ang tanong ni Lord, saan ipadadaan yung prayer ko para matupad, hindi ko masagot kay Lord kasi hindi naman pwedeng ipadaan sa pagiging empleyado ko kasi nakukuha niyo po ang point ko. Sabi sa akin ng mentor ko, simple lang yan, engineer. Tinatanong ka ni Lord kung saan ipadadaan. Ngayon, kung ako'y natatawa kasi bakit? Sabi sa akin ng mentor ko, gusto mo bang kausapin ka ni Lord para kayong dalawa pa mag-usap o okay na naintindihan mo na sinabi ko? Sabi ko, wag niyo na po papuntahin sa akin si Lord. Naintindihan ko na sasabihin mo. Kasi some of us, hinihintay pang magpakita si Lord para sabihin, anak, saan ko ipadadaan? Para ma-realize lang na hindi pwedeng idaan dun sa present na ginagawa nila. Sabi ko, wag na po. Wag niyo na ipakita si Lord. Tama? Alam ko na, naintindihan ko na. Yung ibig sabihin niya, na dapat yung ginagawa ko, pwedeng mangyari yung pangarap ko. O kaya po ako, automatic nag-decide ako. Naaralin ko to. Hindi agad ako nag-resign. Kasi syempre yung everyday expenses, kailangan ko pa rin i-provide. Kaya lang, nagkaroon na ako ng giggle o eagerness na magnegosyo part-time after ng work. Doon ako po nag-umpisa. Pero at least alam ko na kailangan ko mag-extra income kasi doon sa ginagawa ko is not enough para makuha ko yung pangarap ko. Ganun lang din po yung ibig sabihin nito. Okay? Kung ikaw sa sarili mo, ang ganda nito kung may first time na magdi-decide pa lang magnegosyo, marahil alam mo na yung decision making, no? Na kailangan mo talagang bigyan ng time ang negosyo. At syempre, kung magne-negosyo ka, wag ka na doon sa negosyong malaki ang puhunan, struggle, stress pa. Dito ka na sa 1OP, tulungan pa. Okay? So, mas malaki ang potential na mas mabilis lang makuha yung pangarap. May chance din yumaman sa labas, sa negosyo, pero dahil since singleness, nag-iisa ka dyan, competition-wise, malaki, mabagal. Pero pwede pa rin magkaroon ng opportunity. Eh dito, talagang yung chance yumaman, basta tama yung paggawa, malaki ang chance. Okay? So ito na, 1OP na lang. Okay? Okay. Okay. Paki-type nga yung yes kung talagang 1OP lang ang gusto. Yes. Yes. Type nyo, yes, 1OP na. Huwag na yung iba. Okay. 1OP ha. 1OP. Ayan. So, your future depends on your environment. O, tingnan nyo to. Ang ganda ng picture eh. Natutuwa ako sa picture na to. Goldfish to eh. Pang-aquarium lang to. Pero considered as fish pa rin siya. Pero nandun siya sa nandun siya sa dagat eh. So, feeling niya sa sarili niya, pating siya, no? Shark. So, ibig sabihin pala, like example, ganito na lang yung halimbawa. Marie Chris Maisa. Sabi sa kwento niya, hindi naman ako nag-iimbento. Butcher siya, high school graduate. Tama. High school graduate siya, pero nung nagnegosyo siya, na-build yung confidence niya, nayayaman siya. Tama? Kasi nasa tamang environment siya na pwede talaga siyang yumaman. Nakuha niyo po ang idea. Parang itong isda, goldfish siya, kung may level ang isda, mahinang, sabihin natin, hindi siya ganun kalakas na isda, pero dahil nasa dagat siya, ang feeling niya, siya yung pinakamalakas na isda. Ganun dapat ang understanding natin sa negosyo na to. Kaya wag mong ayoko po yung alam niyo po yung bababagsak yung yung tiwala niyo sa sarili niyo dahil sa sabihin natin hindi nakapag-aral, may edad, may kapansanan, please po, wag ganon. Kasi ang importante yung environment na ginagalawan mo no matter kung ano ka pa. Tama po, kasi madidevelop naman lahat ng bagay. Pangalawa, yung lahat ng hindi mo kayang gawin, pwede nating gawin.
Like example, si Ma'am Jane, may mga leader siya ng mga bulag, pipe. So hindi nila kayang makakita, hindi nila kayang makarinig. Pero ang magsisilbing mata, si Ma'am Jane eh. Ang magsisilbing tenga, si Ma'am Jane. Ang magsisilbing bibig, si Ma'am Jane kung pipe. So tulungan to. Tama? O parang ganito, hindi mo kayang mag-talk, hindi mag-invite ka sa Zoom. Pag sumali sa'yo, kita ka. O bakit mo pa kailangan bakit mo pa kailangan gawin yung isang bagay kung may tutulong naman sa'yo? O, di ba? O taga Davao, taga Manila ka, ang invite mo, taga Davao. Ba't pupunta ng Davao? Di magagastusan ka pa. O, share mo yung link, di ba? Patinin mo Zoom, follow up mo, pag na-interest, papuntahin mo sa branch, pabilihin mo, i-guide mo, o tawagan mo si Ma'am Earl, i-assist ka ni Ma'am Earl, o di tapos. Yun ibig kong sabihin. Kung tama ang environment mo, no matter whatever kung ano pa yan, sigurado yayaman ka. Yun lang. Your future depends on your environment. At least may natutunan ka. Tama. O, si Ma'am na naman. O, ayan, tama daw sabi ni Ma'am. Ayan, 124, ano niya. Ayan, sige. Ayan, sige. Tuloy tayo. Wala pa bang tanong? Parang makapag-5. Big check, for ganun. What is your right environment to release the future? Ayan, tingnan nyo to Question to di ba? Question to, may what Ano daw ang right environment to release the future? Ano daw yung tamang environment? One of 10. Okay, so by the way, pag-usapan natin human, spiritual ano muna tayo? Papasok muna tayo dun sa spiritual ideas. Yan. Pag sabing spiritual ideas, dun muna tayo sa pinakamataas na antas ng mga ideas. Ito, the right environment of the human is the presence of God. Di ba? Paano nyo po ito i-justify na the right environment to release the future para daw mangyari sa'yo yung future na design ng Diyos para sa'yo, dapat daw, okay, laging nasa sa'yo ang presence ni Lord. Tama Kung nasa sa'yo ang presence ni Lord, hindi ka panghihinaan ng loob Tama? O pag-usapan natin yung 85% na contributor ng success, attitude. Kung nasa iyo ang presence ni Lord, magdududa ka ba sa opportunity na ibinibigay ni Lord? Hindi Tama? Kung nasa sa iyo ang presence ni Lord, maniniwala ka ba? Of course naman. Kung nasa sa iyo ang presence ni Lord, magagalit ka ba? Kung may mga bagay na nangyayari sa iyo na hindi ka aya-aya? Parang hindi, no? Parang i-allowed mo lang na mangyari, no? Hindi ka panghihinaan ng loob, di ba? Kung nasa sa iyo ang presence of God, magseselos ka ba? Oy, mga babae, ibig sabihin, engineer, pag nagselos ako, wala yung presence ni Lord sa akin. Oo. At wala ka sa tamang environment para yumaman. Bakit? Masisira araw mo Tapos magmamarket ka, galit ka, hindi nakasimangot ka habang nagtutok. Di ba yun? O pamera! Di ba? Maganda pamera, tagal bukol. Ito kasing asawa ko, sinira ang oras ko. Ba't bibili sa iyo? Nakala nung kausap mo, pinagkakalitan. Pinagagalitan mo yung guest mo. O di nadamay. O walang presence of God, di walang magandang view. Ang galing, no? O kung nasa iyo yung presence of God, masaya ka ba? Grateful ka ba? Yes. O di pag nag-network ka, o anong dala-dala mo? O edi likes attracts like. Sabi sa law of attraction, di ba? O likes attracts like. Kung ano kayo na na-attract mo, positibo kang tao dahil nasa yung presence of Lord. Tama Ngayon ko lang din naisip, ang tamang environment kung ang presence ni Lord nasa sayo. Kasi naniniwala ka na lahat ng bagay may solusyon So may problema, wala. Sabi mo lang, thank you Lord. Alam ko naman, ikaw nagbigay ng problema, ikaw din bibigay ng solusyon dyan. Thank you sa solusyon, nagpasalamat na sa'yo, bibigay na sa'yo ni Lord, ito gawin mo. Tama ba? Yun po yung point. Okay? So, the right environment of the human, tayo is the presence of God. Pwede, no? Pwede. Okay? Tama ba to? Paki-type nga po kung tama. Kung thinking nyo lang, tama siya. Na kapag ang presence ni Lord nasa sa atin, masaya tayo. Mabait tayo. Hindi natin nakikita yung mga maling ginagawa ng apply natin. Okay, wala si si One of T kasi si One of T. Nung nag-question and answer, puro may may tawag doon? May hugot sa apply. One of T nagbalit ka na ng name mo ito pala, eksakto tong training na to Doon sa mga laging may dinadala, sabi rito, what is your environment to release the future? Para daw mangyari yung future mo, yung plano ni Diyos na yumaman ka na. Presence of God. Yun. So, dapat
starting today, wag na tayo maapektuhan sa mga negative na nangyayari sa buhay natin, ha? Tanggalin na yan, yung mga negative na yan. Between you and God lang, kayo na lang mag-usap ni Lord. Tama? Si Lord naman nagbibigay ng opportunity sa atin eh. Si Lord na nagbibigay ng mga taong kakausapin natin. Si Lord din na nagpapa-oo. O, kung masaya ka, edi walang dahilan si Lord para palungkutin ka. O, masaya ka eh. Bibigay ni Lord sa'yo. Mga taong magpapasaya sa'yo. Saan ka ba masaya? Saan? Sa pay-in. Pag may pay-in, may check eh. Di ba masaya? Lagi nakikita ni Lord, malungkot ka eh. Binigyan ka ni Lord ng mga taong hindi sasali kasi akala ni Lord, gusto mo maging malungkot. Tama ulit eh. Mayroong mga ganong sa mga talk. Tama eh. Sa likod. Ayoko nun. Parang script yung talk pag magsasalita ng tama. By the way, pag nagtutok, wag na po kayo magsasalita ng ganon ha. Pag nasa likod kayo. Pangit tingnan eh. Kasi parang yung mga guest natin, maganda naman yung negosyo natin eh. Saka alam naman nila kung tama o mali eh. Bakit pa kailangan natin tama eh. May tama ka kaya. Nagiging scripted eh. Parang nagiging, di ba? Parang kami noon eh. Kami po, nung mga unang, kwento ko lang to ha. Andyan pa naman kayo, di ba? 65 pa rin tayo. Ayan. Nung una pong mga taon namin sa network, ito ginagawa namin. Pag may invite kami na, di ba? May invite kami na 4. Okay? So, pauupuin namin yung mga invite. Tapos yung ibang leader doon, mga 6 yung leader eh. Gigitnaan nyo ng mga leader. Tapos magkukunwaring invite din yung mga katabi niya. Pero mga leader na yon. Yun ang tagasalita namin ng yes. Pero consider as bago siya. Tapos minsan, sasabihin niya doon sa mga guest namin, maganda talaga ma'am, no? O bago lang din ako eh. Mga ganon. Scripted yung ginagawa namin. Effective yun noon. Kasi hindi naman nila alam na mga leader na yung katabi nila. Mukhang mukhang tanga lang din. Alam niyo yun na parang feeling talaga na hindi pa kasali. Magtataka na lang yung mga leader pag sumali na. Iko-congratulate. Tapos sumali ka na rin. Upo, matanggal na akong kasali. Tapos siyempre sa training, ituturo ulit namin. Pag may guest ka, scripted. Scripted. Ngayon, pwede nyo pa rin gawin. Kaya lang parang hindi na siya effective. Kasi ngayon, matatalino ng tao, painumin mo na ng product. Para pag gumaling, tapos na laban. Magnegosyo na para yumaman. Okay, sige, tuloy tayo. Okay, so ito yung pogi. Di ba pogi ako? Okay, yung definition, no? Pogi, presence of God inside. Okay, thank you kay Master Dreamer kay Sir Bobby, binigyan ako nun ng t-shirt na nakalagay pogi. Pogi lang ang may karapatang magsuot. Thank you, Sir Bob, no? So pogi means presence of God inside. Kaya kayo mga babae, kung pipili kayo ng magiging partner sa buhay, ito yung requirements. Dapat pogi. Pogi means presence of God inside na uunawain kayo sa lahat ng bagay, ha? Pogi yun pag marunong mag-unawa. Tama? Mapagbigay. Starbucks. Yun? May Diyos kasi ayaw. Di ba? Sa naman, sa babae, susi eh. Spirit of Christ inside. Mga social. Ayan. Okay? So ito po. Bigay lang ako ng isang verse sa Bible para at least yung pinag-usapan natin, bibigyan ko lang ng konting para may backup tayo, para at least yung mga pinag-usapan naman natin na magkaroon ng value. Sabi rito, no, sa John 15 verse 5, no, I am the vine. When we say vine, yung puno, right? And you are the branches. So we are the branches. Branches tayo. Sabi niya, si Lord, no, he who abides in me, kung susunod ka sa akin, and I in him, at ako ay nasa sayo. Yung pogi inside, no? Presence of God inside. You bears much fruits. So, aani ka ng maraming leader. Maraming PE, no? No. But, for without me, you can do nothing. Kahit anong galing mo, walang sasali. Tama eh. Tama. Sobrang tama to. Okay? So, simple lang naman, pag masaya ka, consider, nasa si Lord. Pag mabait ka, nasa si Lord. Masayahin ka, matulungin ka. Okay? Alam mo yun, yung alam naman ni Lord yun. Kung nasa sa atin, ikaw ang nakakaalam. Pag hindi maganda ginagawa, wala sa si Lord. Ay, nako, walang branch. Putol yung branch. Pag yung puno, ikaw sanga ka, di ba? O hiwalay ka sa puno, hindi ka mamumunga. Tama rin, di ba? Kasi wala yung puno. Nahiwalay ka eh. Unless tanim ka, magkakaroon ka ng ugat. Hindi naman marahil mangyayari yun. Tama? Tama talaga. So if you abide in me, in my words abide in you, you will ask what you desire.
and it shall be done to you. Kung ibig sabihin, sabi ko, di ba, presence of God inside, yun yung right environment para i-release yung future mo, yung plano ni Lord na maging successful tayo, yumaman tayo. Plan to prosper you, di ba? Not to harm you. Yun yung plano ni Lord eh. So, ibig sabihin, kapag nasa sayo si Lord, hingin mo na kung ano yung kailangan mo at mangyayari. So, hindi ka pwedeng humingi ng leader kung wala sa si Lord. At bagay para ibigay sa iyo yung leader, anong kailangan? The kingdom of God is in with you. Is in within you. No ID, no entry. Diba? Sabi nga, the kingdom of God is full of joy, full of love. Ano pa? Yung mga gandang bagay. Full of something na masaya. Ganun, no? Full of happiness. Yun yung kingdom of God. So, kailangan, ikaw mismo talaga ang magbago. What we need to do is to align kung ano yung gusto natin. Okay? Yung emotion na meron tayo is kailangan ma-practice na talaga. Kaya pala live in the now, no? Ang lalim pala nun, yung live in the now. Tama? Ngayon lang natin nare-realize, no? Yung mabuhay ka sa present, na dala-dala mo na yung future mo. Yung pala yung base, no? Kasi sabi rito, you will ask what you desire and it shall be done for you. Mangyayari daw lahat ng bagay na gusto mo. Galing, no? Oras na ba? 10:40 na. 10 hanggang 10:30 tayo. So, inulit na to. God is manufacturer and we are the product. Okay, so truth number 5. God is committed to the future He placed in your future. Malalim to. Ang lalim, no? Tingnan nyo, God is committed. Nakakommit si Lord to the future. Kung ano yung dinisign sa'yo ni Lord. Di ba lahat tayo dinisign para maging successful? Kasi God is the manufacturer and we are the product. So, kung ano yung design sa atin, prosperous life eh. Tama? Magkaroon ng masaganang buhay. Nakakommit daw si Lord sa future natin. Kaya pala, hindi ako pinayagan ni Lord na mag-retire na empleyado. At ang misis ko, pinabalik ng Pilipinas. Hindi na siya OFW. Kaya pala binigyan tayo ng negosyo kasi nakakommit si Lord na yung future natin mangyari. Kaya pala noong 2006, pinaupo ako sa seminar. At naintindihan ko, si Lord pala may plano. Kasi nakakommit siya na yung future ko, mangyari sa buhay ko, ang magkaroon ng magandang buhay. Ganun din sa iyo eh. Kaya ka dinala sa OneOpti kasi nakakommit si Lord na maging maganda ang buhay mo. Huwag mong sayangin. Huwag ka na lumipat. Walang pogi doon. Ay, nako. Ang ganda nito, tingnan nyo. God is committed to the future He placed in your future. Kaya pala, no? Kaya pala, everything is provided by God, no? Lahat ng bagay pinuprovide niya sa atin kasi gusto niya na mangyari sa atin yung plano niya. Minsan ang problema tao no? Negative eh. Kaya nga sabi, ang ganda ng plano, but the fulfillment is decided by individual. Nung bawat, di ba? Maganda tayo, nag-decide na tayo na ma-fulfill yung plano ni Lord para sa atin. So type nga kung kayo ay type nga ulit yung word na yes. Kasi positive yung yes na talagang naniniwala ka na ibinigay na ni Lord yung nasa sa atin na. Yes, yan. Si Ma'am yeah. Hindi ko mabanggit yung pangalan ni Ma'am Sang Gini. Ayan, pero kilala ko siya personal. Okay? Sang Gini. Tatanungin ko nga kung anong pronunciation niya. Si Ma'am Sang Gini. Okay, sige. Puro yes. Okay. Tingnan nyo kanina, anong sabi? Committed si Lord. Para maging successful tayo. Kasi kinakommit siya. Gagawin niya ang lahat para maging successful tayo. Kaya pala ang dami. Halimbawa, ganito. Ang daming opportunity na ibinibigay sa tao. Kasi nga, hindi papayag si Lord na hindi mangyari. So si Lord, bigay ng opportunity. Kaya pala ang utak ng tao, ang bilis mag-adapt ng skilled Kasi ikaw, halimbawa, hindi ka marunong ng technician, magtaral ka lang ng 6 months sa TESDA, magaling ka na mag-technician tama? Kasi yung gift ni Lord sa atin yun Para yung commitment niya na maging successful, na maging maganda yung future natin, siya pala yung kumikilos doon. Ito maganda. Kanina committed, tapos ito pa yung sabi niya, your success is important to God. Importante raw kay Lord yung success mo. Nakakommit na siya, importante pa sa kanya. Grabe, no? Grabe po. Grabe. Tingnan nyo, nakakommit si Lord para mangyari yung future na plano niya.
Tapos importante pa kay Lord ang success natin kasi yun yung plano niya. Eh bakit pinahahalagahan ni Lord yung plano niya sa atin? Bakit tayo mismo hindi natin pinapahalaga? Ang ganda pala ng plano ni Lord sa atin. Ma-reject lang, ma-Indian lang, sama na loob. Wala na yung presence of God kasi galit na dun sa nag-Indian. Eh, itong kumare ko na to, nagsusulian ng kandila. Huwag mo na ako tatawagin kumare, di ba? Oh, ibig sabihin, dapat ma-appreciate natin. Okay, importante sa kay Lord ang success mo, nakakumit pa siya na maging successful ka. At hindi kanya titigilan hanggang buhay ka. O kaya ngayon, may 70 years old tayo, may 75 years old tayo ng mga leader. Hindi ka titigilan ni Lord hanggang hindi mo makuha yung plano niya. At ang maganda, tingnan mo, si Ma'am Laila Rehano, 60 years old, di ba? O, naging milyonaryo. Eh, hindi siya tinigilan ni Lord kasi yun ang design niya eh. Eh, ang maganda lang kay Ma'am Laila, okay? Right environment. Okay? O, nasa tamang environment kasi nasa 150. May question ako dito. May question ako dito. O, sa ano sa 64 na tayo, na 64. May isang nag-out. O, sa 64 na nandito. Ito yung question ko. I-type mo, baka pwede mong i-type. Bakit importante kay Lord na maging successful tayo? Bakit ikinukommit niya yung sarili niya? Nakakommit na siya, importante pa sa kanya na yung plano niya sa atin mangyari na maging successful ang tao. Bakit importante sa kanya? Bakit nakakommit siya? Bakit gustong-gusto niya na maging successful ang tao? Tayo. Ano ang dahilan? Pwede niyong i-type kahit isang word lang ano yung dahilan kaya ni Lord. Bakit importante sa kanya? Kaya nag-commit siya na maging successful ang tao. Sige po. Meron kayang makakasagot. Lahat ng sagot tama. Walang sagot na tama. Tama. Ma'am Jane, para mapangar lang siya. Yan ang promise ni Lord sa atin. Okay? Kasi anak niya tayo. Because of love. Di ba? Tama lahat eh. Mahal niya tayo. Siyempre, bagulang natin yan eh. Mahal talaga tayo. Tayo lang din nagmamahal sa kanya. Isipin nyo, minsan wala si Lord sa atin. Pag gagalit tayo ng basta-basta, di ba? Kunting bagay lang, nagagalit, nagtatanim ng galit. O para yumaman tayo, sabi ni Ma'am Rhea, tama naman, Ma'am Rhea, kaya nga may 150. Because of His unconditional love. Tama po yan, kahit mali, kuha tayo ng mga mali, kaparin niya tayo. We are chosen one. Ayan, para maniwala ang tao na nandyan siya, buhay na buhay. Tama naman, no? Glorify His name, sabi ni Ma'am Josie. Kasi mahal tayo ni Lord. Mahal tayo ni Lord. So ang ganda ng no? Ang ganda ng alam natin, no? Alam natin yung purpose ni Lord, no? Kaya pala si Lord nakakommit sa atin. Kaya pala binigyan tayo ng 150. Kaya binigyan tayo ng chairman na ganun kabait. Kaya binigyan tayo ng produkto, yung 15-in-1 natin, yung barley natin, yung coffee natin. Sipin mo yun. Di ba, no? Marahil gumalaw si Lord doon sa produkto natin. Talagang grabe po. Kasi ang gusto ni Lord maging successful tayo. So ginagamit niya yun eh. Kino-consider niya na yung mga ito mga bagay na nakapaligid sa atin mangyari. Okay, so lahat ng sagot tama. Pero siyempre, ibigay natin yung pinakatama. May pinakatama kasi. So according to the Bible, salita pa rin ng Diyos ang ito yung sagot, ito yung sagot. Para at least isa lang yung sagot natin. Kung ikunin natin yung sagot sa Salmo, no? Salmo 23 from 1 to 3. Si Pastor Pogi ang Okay, sabi rito, no? The Lord is my shepherd. Si Saint Paul to, alam ko eh. I lack nothing. Sabi ni San Pedro, Saint Paul. Si Saint Paul ba si San Pedro? Parang Saint Peter, no? Saint Peter. Si Paul, no? Huwag na, sumasakit pa ulo ko. Okay, the Lord is my shepherd. I lack nothing. Wala ako. He makes me lie down in the green pasture. So, pinayagan niya ako mapunta dun sa masaganang buhay. Kasi tupa to eh, di ba? He leads me beside the quiet waters. Di ba? Sa walang storm, di ba? He refreshes my soul, peace of mind. So, naging successful yung tao. He guides me along the right path. Bakit? Ito po. Tama yung sumagot eh. For His name's sake. Para maparangalan ang Diyos. Kaya pinipilit ni Lord na maging successful tayo. Kaya siya nakakumit na maging successful tayo, maging tagumpay tayo sa mga bagay na gusto natin kasi gusto niya na maparangalan ang pangalan niya. Grabe, no? Ganon katindi pala ang plano ng Diyos. Kaya tayo binigyan ng negosyong 150
para pagdating ng araw na yayaman tayo, magiging successful tayo, grabe po, itataas natin ang kanyang pangalan at pagsisigawan natin na dati tayong mahirap, dati tayong walang-wala, pero dahil kumilos ang Diyos sa buhay natin, eto na tayo. Magiging testimonya tayo ni Lord. Yun pala. Kaya ka dinala sa 1OP, binigyan ka ng pagkakataon para umasenso, para ipagsigawan mo pagdating ng araw na yung kotse mo, yung bahay mo, yung savings mo, yung kalusugan mo ay bigay sa iyo ni Lord. Hindi. Naku, galing no? Parang gagawin tayo ni Lord na advertiser. Parang opti, no? Tama, pagsisigawan natin, buhay ang Diyos. Billboard tayo. Oh, di ba? Tuwing nagsasalita tayo, pararangalan natin pangalan niya. Totoo naman eh. Wala ka namang kakayahang yumaman eh. O, kaya lang tinan mo, kumilos si Lord sa buhay mo, in-invite ka sa 1OP, binigyan ka ng mga leader, binigyan ka ng karunungan, eto ka na. Maganda na yung buhay mo. O, kung hindi ka pinili, saan ka ngayon? Empleyado ka pa rin, nag-abroad ka pa rin, mahirap ka pa rin. O, ngayon, andyan ka na, pinili ka na nga eh. So, alam nga namang piliin ka na hindi rin ibigay nila yung... Kaya alam niyo, nalulungkot ako sa mga leader na hindi tumutuloy. Pinili ka na. Problema na ni Lord kung sinong leader ang ibibigay sa'yo. Kasama na sa package yun. Hindi ka pa nga sumasali. Diba? Pero dinisign ka na ni Lord. Mapapunta ka sa 1OP. Problema na ni Lord kung sino yung leader na ibibigay sa'yo. Hindi ka dadalhin sa 1OP kung wala siyang plano. Kasama sa package ang mga leader. Kaya lang, bakit hindi pa binibigay sa'yo? Tamad ka mag-training. Kaya di ka binibigyan. O sipagan mo mag-training. Tapos sabihin mo kay Lord, Lord, marunong na ako mag-product. Ilabas mo na yung mga taong nangangailangan ng information sa product. Lord, marunong na ako mag-marketing plan. Nasa na yung mga taong naghahanap ng opportunity para kumita? O, ano sasabihin ni Lord? Sigurado ka ha? O, bigyan ka, 5 tok araw-araw. Sabihin mo, Lord, nakakapagod pala. O, di ba? Yun yung point ko. Dapat preferred ka. Hintay-hintay din pag may time. Di ba? Improve muna. Bago mag-request kay Lord. Siyempre, nagpe-pray kay Lord yung mga taong ibibigay sa'yo. Alam ka namang ibigay sa'yo. Wala ka pang alam. Ano mangyayari dun sa tao? Hindi naging answered prayer yon. O, kanino ibibigay yon? O, dito sa umaten ng training. O, di ba? O, doon ibibigay yung mga tao. Kasi yun ang mga... O, kaya ikaw, sipagan mo umaten ng training. Improve mo yung sarili mo. Para yung mga nagpe-pray doon sa mga kapitbahay mo, doon sa same subdivision na meron ka doon sa mga klase mo, ibigay sa'yo. Ibibigay pa sa ibang leader yan. Ibigay yan kay Ma'am Pilipa. Ibigay yan kay Ma'am Jane. O, ibigay yan kay Sir Dan. Nagtitraining sila eh. Alam nila na, di ba? O, ikaw, di ba? Papasok ka, tutulog ka pa. O, tapos maya-maya, wala na. Di mo naman na napagod na ako sa kasasalita. Ayan, 10:20, 10:30, tapos tayo. Bibitin ako sa inyo eh. Ayan. Your future is important than your past. Actually, tama naman yan. Kasi past is past eh. Huwag tayong mabuhay sa nakaraan. Ang isipin natin kung ano yung future. Tapos na yon ha, tapos na yon. Dapat laging day one. Kung may mga negative na nangyari sa past, kalimutan na natin. Hindi tayo makamove on eh. Tama, may experience naman tayong natutunan. Di ka nating guide para hindi na maulit. Importante kasi yun eh. Ang experience na guidepost. Bakit ka pa maliligaw kung alam mo na yung mali ang daan? Ba't mo pagagawin ng isang bagay? Nag-result na nga ng hindi maganda eh. So lahat ng bagay, kasama sa plano. Di ba? Ibig sabihin, no pain, no gain nga sa gym eh. Ibig sabihin, kung walang hirap, wala talagang ginawa. Ganun lang po yung point doon, ha? Hindi mo mababalyo ang isang bagay kung hindi mo na-appreciate, kung hindi mo na-expect, na-experience. Parang ganito. Ito naman, given naman tong principles na to. Paano mo ma-appreciate ang pagmamahal? Ma-appreciate mo ang pagmamahal kung naranasan mo na hindi ka mahalin. Nag-practice na yung nag-practice maging mahirap. Yung mga di umatin, nag-practice. Ang ganda nun, ang ganda ng principles na yon. Okay, tama? Paano mo mababalyo ang ginhawa kung hindi ka naghirap? Sige nga.
Kaya kailangan, kung may pinagdadaanan man natin, enjoy mo pa rin kasi failure is a part of training. Actually, hindi a part of success. Kasama siya eh. Kailangan nating daanan eh. Okay? So, your future is more important than your past. So, please lang po, always, always, always feel na always day one tayo sa 1OP, ha? Kalimutan na yung nakaraan. Past is past. Wala nang, pag mga negative, wag na natin pagkwentuhan. Doon tayo magkwentuhan kung anong gusto nating kotse. Anong bahay, saan tayo subdivision, magbibili ng bahay, di ba? Saan tayo mamamasyal after 5 years, magkakape. Oh. Okay, mararanasan natin to. Magsusum tayo, nasa Hong Kong tayo. Akala nila, nasa Pilipinas lang tayo. Pagtingin, nasa Hong Kong. Tapos, kinabukasan, dito, nagkape lang pala kami ng Hong Kong. Ay, naku, sarap ng buhay. Okay? So, sabi nga rito, no, you can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. So, ang focus natin yung future, ha? Kalimutan na yung mga nakaraan, no? Okay? Gawin na lang aral yung mga natutunan natin dyan. At i-value natin yon para hindi na maulit. Ang isang bagay na paulit-ulit na ginagawa na alam ng mali, hindi na po yun mali. Katangahan na yun. Alam mo nang mali. Naligaw ka na nga doon ka pa dumaan. Ay, nako. Kahit anong pray mo, hindi na magbabago yun. Yun na yun eh. Mali na. Wag na yan. Wag na ipilit, ha? Pag mali, mali. Okay? Last 1 minute tayo. Tapusin natin dito. Para at least makapagsalita naman yung ibang ano natin. So sabi nito, St. Paul to, St. Paul Principles. Si St. Paul kasi isa sa mga kumbaga known to. Tapos kung i-rate mo yung yung mga disciple, si St. Paul yung pinaka naging parang parang known siya. Parang kilalang kung i-rate mo lang, ha. Kung sa estudyante, parang ito yung highest honor to. Okay? Ito yung principles niya kung bakit nagawa niya yung part niya being a disciple, no? Kasi ito yung kanyang principles, no? Sabi rito, no? Sabi ni St. Paul, no? I focus on this one thing. Isa lang ang focus niya. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. So lagi siyang, ang focus niya lang yung future. Kung nangyari na, okay na. Okay? Kung may aral, dalhin sa future. Pero hindi siya nagpapa-apekto sa past. Kasi wala na siyang magagawa dun eh. Hindi pa na-invento yung time machine eh. Kung na-invento yung time machine, hindi pwede na. Pupunta tayo sa past. Di ba? Walang ganun eh. Yung future, importante ha. So, I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Okay? So, marahil dito ko tapusin kasi 10:30. Okay? So, pakitype naman kung may natutunan kayo, kung nag-enjoy kayo sa training natin ngayon. Okay? So, nag-enjoy ba kayo? May natutunan po ba? Kahit maliit lang, okay na. Ano kayo natutunan nitong mga to? Marahil yung pogi. Presence of God is. Okay. Sige po, 10:30 na para at least yung mga load ninyo alam malapit na doon. Huwag mo na kayong alis ha. Kasi may tatawagin pa si Mrs. na mga mag-share. Baka dagdag kaalaman. Baka yung kailangan nyo, mas sila pa yung makapagsabi. Okay, so marahil i-discuss din ni Sir Dan or ni Sir yung schedule ng mga Zoom, no? Ayan, everyday na magkakaroon ng Zoom ha. Support tayo. Pagtulong-tulungan natin to. Tapos kailangan namin ng mga sharer ha. Sa OBP ko, kung may gusto kayong i-share like health testimony, message lang po doon sa ating chat at bibigyan namin kayo ng para ma-practice naman yung testimony nyo. Bibigyan natin ng 3 to 5 2 to 3 minutes gano'n, no? Na i-share ninyo. Okay, yung mga testimony ninyo. Okay, sige, ibalik ko na muna kay Mami at magkakape na ako. Okay, so again, thank you so much. 64 tayo, no? 64 tayo. Okay. Sige. Ito, truth number 7 daw. So, your future is God's past. Ito, kasi hindi ko tinapos, hindi ko alam explain to. Ganito yung ibig sabihin yan. Yung future natin, tapos na kay Lord. Ang ibig sabihin, pagkapanganak mo, okay, yung future mo, gawa na ni Lord. Tapos, siyempre, hindi naman pwedeng pagkasilang mo, may kagad, binata ka agad. Di ba? Hindi po. So, talagang may siya. Standard kasi yun eh, yung paglaki natin. So, pagkasilang, alam na ni Lord yung future mo. Tapos, babalikan ka ni Lord para ibigay na lahat ng mga kailangan mo para yung future niya mangyari. Tama po. Kaya lang sabi nga, the fulfillment is decided by you. So, kaya ang daming opportunity na dumadating sa atin. Kaya tayo nagkaroon ng magulang, nagkaroon ng opportunity para makapag-aral, makapagnegosyo, makapag-abroad. Lahat yan ay plano ni Lord para mapunta ka sa future na plano niya. So, your future is God past. So, ibig sabihin, alam na ni Lord kung anong mangyayari sa future natin. Kaya dapat nag-i-enjoy na tayo ngayon. Kasi wala na tayong gagawin kung hindi allowed
everything to happen. Kasi yun ang plano ni Lord. So nasa 1OPTI ka na, dinesign na sa'yo si 1OPTI, huwag ka nang umalis sa 1OPTI kasi after 5 years, multi-millionaire ka rito. Pag umalis ka pa, nako po, yung pangarap mo, napunta saan? Napunta dun sa kalsada. Nilipad ng ibon, natangay. Tinan mo? Ay, yung buhay, pangit. Pero doon say, I'm sorry. Walang pangit. Lahat yan ay plano ng Diyos. Okay? So again, maraming salamat po. Ito po, sana nag-enjoy kayo sa mga susunod nating mga, marami pa tayong mga magagandang mga training na i-impart natin sa inyo, ha? Kaya huwag kayong magsawang umattend ng training. Lamang ang umattend ng training, okay? Kasi knowledge is power. But, pag nag-apply, na-apply mas knowledge. Okay, so again, thank you so much. God bless po sa ating lahat. O balik ko po kay Mrs.